bilangguan ng espesyal sa ibang bansa. Naglakas loob kang umupo sa pwesto ko ang pumatay ng masasama. Ang pumatay ng masasama. Sawa ka na sa buhay. Meng Yuan, ganyan lang ba ang lakas mo? Ang pumatay ng masasama. Ikaw ay hinamak ng isang manggagahasa. Minamalit ka. Patayin siya. Papatayin kita ngayon. Tigil! Jiang, ang Diyos ng digmaan, paano ka nagkaroon ng oras? Ang alagad na si Jiang Jianxin. Jiang Jianxin mandirigma. Pambansang guro, lumabas na kayo. Pambansang guro, lumabas na kayo. Pakiusap, mahal na guro, lumabas na kayo. Ikaw ang guro. Guro. Pambansang guro ng kanlurang dagat. Halika, patayin mo ako. Mahal na guro, ako ang mali. Hindi ko nakilala kung sino ka. Guro, ang pangyayari 7 taon na ang nakalipas. Naimbestigahan na namin ito. Kayo ay... Tama na, wag mo nang sabihin. Guro, ang babaeng biktima noon. Siya ay nagsilang ng iyong anak. Hindi mo ba gustong makita? Ano ang sinabi mo? Ang babaeng iyon ay si Song Qingyan. Ay kabilang sa 4 na dakilang pamilya ng lungsod ng kanlurang dagat. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Song. Ang ina at anak ay hindi maganda ang kalagayan ngayon. Hindi pa tapos ang labanang patayan. Mali ako, natalo ako. Patay na. Maghanda ng makina, lumabas ng bilangguan. Malugod naming tinatanggap ang guro. Anak ni Meng Yuan, bumangon ka na, peste, ituturukan ka na. Bakit ka tumatakbo? Doktor, ayoko nang magpaturok, natatakot akong masaktan. May sakit ka eh. Ang turok ay para gumaling ka. Kung hindi ka gagaling, paano ka mabubuhay hanggang dadalawin ka ng tatay mo? Ayoko nang turukan. Buwisit? Sutil, kinagat mo ako. Ibigay mo ang kamay. Kamay. Sutil na bata, papaluin ka ha. Doktor, susunod si Lemon sa'yo. Doktor, pwede bang huwag mo na akong saktan? Buti naman. Ang tibay ng buhay mo, itinurok sa iyo ang mga selula ng leukemia, pero nabubuhay ka pa rin ng ganyang katagal. Pero huwag mo akong sisihin. Gusto ni Master Yang na mamatay ka ngayon. Wala akong magagawa. Pasensya na. Tatay, nasaan ka? Natatakot si Lemon. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Sino ka? Bakit ka pumasok dito? Sino ang nag-utos sa'yo na saktan ng aking anak? Papa! Si Papa ba? Si Papa! Ikaw pala ang ama ng bastard na ito. Lakas ng loob mong saktan ako? Mukhang ayaw mo nang mabuhay, ha? Guard! Pumasok kayo. Dr. Zhou, anong nangyari? Itong tao, gusto niyang patayin ang sarili niyang anak. Mas masahol pa siya sa hayop. Bigyan ninyo siya ng leksyon. Ano, pati ang sarili mong anak sinasaktan mo? Tao ka ba? Huwag na kayong mag-usap. Turuan muna natin ng leksyon ang asong ito. Sige, sabay-sabay kayo. Huwag kang lumapit. Tayo ka. Dr. Zhou, tatawag ako ng tao. Sinaktan mo ang anak ko? Naghahanap ka ng kamatayan? Pasensya na, mali ako. Hindi ko rin naman gusto... Sino ang gustong saktan ng anak ko? Sabihin mo. Hindi ko masabi. Kapag nagsalita ako, mapapatay din ako. Kung hindi mo sasabihin, mamamatay ka ngayon din. Hindi ko talaga masabi. Tigil. Direktor!
Direktor, iligtas ninyo ako, Direktor. Direktor, iligtas ninyo ako. Baliw na ito. Gusto niyang patayin ang sarili niyang anak na babae, ni Anhe, at gusto rin niya akong patayin para manahimik ako. Mahal na guro. Ay, Direktor, baliw ito. Tumawag ka ng pulis para dakpin siya. Tumahimik ka. Ni Anhe, ganyan ba ang itinuro ko sa iyo? 7 taong gulang pa lang ang anak kong babae, pinahirapan nila siya hanggang sa maging ganito. Ito ba ang taong itinuro mo? Pasensya na mahal na guro, kasalanan ko ang hindi maayos na pagdidisiplina. Naging dahilan ako ng paghihirap ng iyong anak na babae. Mahal na guro. Pasensya na, si Yang Peng ang nag-utos sa akin na gawin ito. Si Yang Peng ay kabilang sa 4 na dakilang pamilya ng kanlurang dagat. Siya ang panganay na anak ng pamilya, yang hindi ko siya kayang suwayin. Nasaan si Song Qingyan? Si Mrs. Song, dahil sa nangyari 7 taon na ang nakalipas, ay hindi na nakabangon. Madalas siyang nasa mga bar, bihira siyang pumunta sa ospital. Song Qingyan. Ikaw, gago, bakit ka nandito? Pitong taon kang laging nasa bar. Hindi mo man lang inalagaan ang anak mo kahit isang araw. Kahit may leukemia na ang anak mo ngayon, iniwan mo siya sa ospital at hindi mo pinapansin. Kahit bugbugin siya, abusuhin siya, hindi ka man lang nagpakita. Inaabuso siya. Lemon? Ilang pasa ang nasa katawan ng anak mo, ilang galos, alam mo ba? Tingnan mo ang sarili mo ngayon, mukha kang hindi tao, hindi multo. Karapat dapat ka bang maging magulang? Ming Yuan, ako'y naging ganito ngayon. Sino ang may kasalanan? Ikaw. Lahat ng tao kasama na ang pamilya ko, tinatawag nila akong puta, tinatawag akong basura, tinatawag nila si maliit na limon na bastardo. Kung hindi dahil sa iyo, ako pa rin ang binibini ng pamilyang Song. Kung hindi dahil sa iyo, ako pa rin ang presidente ng Song Corporation. Kung hindi dahil sa iyo, magsalita ka! Bakit hindi ka na nagsasalita? Sabi mo hindi ako karapat dapat maging magulang, karapat dapat ka ba? Nung may sakit ang anak mo, nasaan ka? Nung tinatawag siyang bastardo, saan ka naman? Ngayon, nakahiga ang anak mo sa hospital bed malapit ng mamatay. Ano ang karapatan mong lumabas at sisihin ako? Ang nangyari 7 taon na ang nakalipas, kasalanan ko sa iyo. Bibigyan kita ng pera, siguradong yayaman ka at magiging marangya. Pero may isang bagay. Ang custody ng anak ko ay dapat sa akin. Sige. Bigyan mo ako ng 500 million. Ibibigay ko sa iyo ang custody ng anak ko. 500 million. Anong gagawin mo sa ganyang kalaking pera? Wala akong ganyan. Gusto mo pa bang ako ibigay ang custody ng anak ko sa'yo? Sa panaginip mo yan. Sige, 500 million di ba? Bigyan mo ako ng konting oras. Pag nakaipon na ako, ibibigay ko sa iyo agad. Sige, pagkatapos mong makuha ang 500 million, saka mo na makita ang anak ko. Miss Song, inanyayahan ka ni Master Yang na pumunta sa Tiantang Bar para uminom. Bakit ka pumunta rito? Hindi mo ba iginagalang ang aming master? Pasensya na. Masama ang pakiramdam ko. Hindi pwedeng yan. Binigyan ka namin ng 500,000. Kung hindi ka pupunta, ibalik mo muna ang pera sa amin. Nagamit ko na ang pera. Sige, sumama na lang ako kay Master Yang para uminom ng konti. Ikaw? Sige, sumama ka na, Miss Tong. Song Qingyan? Ganyan ka ba kailangan ng pera? Oo, kung may 500 million ako, hindi na ako kailangang sumama uminom. Miss Song, sino itong lalaki? Hindi ko kilala, tara na. Wala nang lunas. Ginoong Meng, nagtugma ang bone marrow ninyo at ng anak ninyo. Sige, magkano ang kailangan? Ako na ang bahala. Hindi ba nabayaran na lahat ang operasyon? Ano, bayad na lahat? Sino ang nagbayad? Si Binibining Song ngayon ay naglipat ng 500,000 mula sa card. Ano ang nangyari, Ginoong Meng? Ayusin mo ang operasyon, lalabas ako sandali. Yang Peng Qingyan, dumating ka na. Ginoong Yang, may kailangan sa akin ng ospital. Pumunta lang ako ron. Okay lang ba si maliit na limon? Qingyan, kahit na umutang ako sa'yo ng 500,000 pero kung walang mahanap na angkop na bone marrow, nasa panganib pa rin si maliit na limon. Tingnan mo, ganito.
Kung pakakasalan mo ako, magagamit ko lahat ng koneksyon ko upang mahanap ang angkop na bone marrow para sa'yo. Ginoong Yang, hindi ako magpapakasal sa buhay ko. Gusto ko lang alagaan ng mabuti ang anak ko. Xingyan, 7 taon kitang hinintay. Talagang gusto kita. Ginoong Yang, huwag na po kayong mag-effort para sa akin. Xingyan. Hindi mo ba ako mabibigyan ng isang pagkakataon? Sa 7 taon may ginawa ba akong mali sa'yo? Hindi naman sa hindi kita binibigyan ng pagkakataon. Ayoko lang bigyan ng sarili ko ng pagkakataon. 7 taon na ang nakalipas, patay na ako. Nabubuhay ako ngayon para sa anak ko. Paano kung mamatay ang anak mo? Makakasama mo ba ako noon? Yang Peng, ano ang ibig mong sabihin? Song Xingyan, akala mo ba hindi ko alam? Bumalik na ang tatay ng babaeng iyon. Tinatanggihan mo ako dahil hinihintay mo siya, di ba? Yang Peng, anong kalokohan yan? Song Xingyan, Anong ginagawa mo? 7 taon na. Bitawan mo ako. 7 taon. Bitawan mo ako. Kung hindi dahil sa babaeng iyon at sa tatay niya, sana nakuha na kita nun pa. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. 7 taon na ang nakalipas, ang bilanggo na iyon. Ay gumahasa sa'yo. Ngayon gagahasain din kita para mabuntis ka ng anak ko at sa gayon magiging babae ka na sa akin. Yang Peng? Puta. Inampas mo ako? Xingyan, alam mo ba, naglagay ako ng CCTV sa kwarto mo, pinapanood kita araw-araw. Paglabas mo ng kwarto mo, pumapasok ako sa kwarto mo, natutulog sa kama mo, ginagamit ang sipilyo at tuwalya mo at lahat ng gamit mo. Yang Peng, isa kang pervert. Pervert. Alam mo ba, ang gamot na ito ay inihanda ko para sa iyo ngayon. Kapag ininom mo ito, mag-aapoy ang iyong pagnanasa. Sino ka ba? Ming Yuan, tumigil ka. Bakit? Gusto mo pa siyang alagaan? Ming Yuan, alam mo bang labag sa batas ang pumatay? Nilagyan kanya ng droga. UBO kampeon sa Nasaktan mo ang boxing. binata namin at gusto mo nang umalis? Sir Biao. Patayin mo siya, patayin siya. Ming Yuan, huwag kang pumunta. Siya si Liu Biao, ang boxing champion. Tumakbo ka! Hindi siya makakalis. Hindi ko inaasahan na sa murang edad mo, malaki pala ang kakayahan mo. Hindi ka pa karapat dapat maging kalaban ko. Xingyan, Kung ngayon ay mangahas kang dalhin siya palayo, gagawin ko na ikaw at ang iyong pamilya ay mamamatay ng malupit. ako si Ming Yuan, gusto ko nang mamatay. Ming Yuan, yun ba ang Ming Yuan mula 7 taon na ang nakalipas? Hindi kita papakawalan. Hindi. Isang babae lang, uminom ng marami ng walang dahilan. Ming Yuan, huwag kang umalis. Masama ang pakiramdam ko. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Ming Yuan. Ako ang bahala sa'yo. Hindi na kailangan. Isama mo si Maliit na Limon at umalis na kayo sa kanlurang dagat. Para sa akin, pabigat lang siya. Karapat dapat ka bang maging nanay ni Maliit na Limon? Mali na talaga ang ipinanganak siya. Ako. Ako na lang si Maliit na Limon na walang inang katulad mo. Maliit na Limon, patawarin mo si nanay. Hoy, nakpakisabi kay Lolo.
na pumayag na ako sa kasal sa pamilya Yang. Pero may kondisyon ako. Ginoong Meng, napakatagumpay ng transplant ng bone marrow. Bukas magigising na si Maliit na Limon. Binibini kailangan ng pasyente ng pahinga. Hindi ka maaaring pumasok. Anong nangyayari? Direktor, pinilit ng babaeng ito na pumasok. Hindi ko siya napigilan. Ikaw si Meng Yuan. Ikaw? Ako, ang ate ko para sa'yo at kay Maliit na Limon upang hindi kayo gantihan ng pamilya Yang ay pumayag kay Lolo na pakasalan si Yang Peng. Meng Yuan, anong klaseng lalaki ka? Anong sabi mo? Baka kusang loob lang niya iyon. Gago ka! Ginoong Meng, ayos ka lang ba? Nasa kanlurang dagat ba si Zheng Yuanzhong? Oh, simula ng gabayan ninyo siya. Sa loob ng wala pang 10 taon. Bigla siyang naging pinakamataas sa 4 na pamilya ng kanlurang dagat. Ipaalam sa kanya na maghanda ng bigay kaya at dalhin sa pamilya Song. Ano po ang balak ninyong gawin? Pamanhikan. Anak, sa wakas nakauwi ka na. Halika, halika, halika. Maupo ka na, maupo, maupo. Aba, maupo ka. Aba, tingnan mo si Yang Xiao. Kahit may sama ng loob, handa ka niyang pakasalan. Dala na nga niya ang bride price, nandito na. Kailangan mong magpakita ng mabuti. Alam ko na, Ma. Hindi ka makakatakas sa palad ko. Qingyan, basta't pakasalan mo si Yang Xiao, ang problema sa pera ng pamilya Song natin ay malulutas agad. Tiyak na malaki ang ambag mo. Tama nga, bakit hindi ka pa magpasalamat kay Lolo? Bakit ako magpapasalamat? Ako na ang magpasalamat kay Lolo para kay Qingyan. Qingyan, huwag mong isipin na may nagawa kang maliit para sa pamilya Song natin. Kaya magpaka-importante ka na. Hindi mo ba naaalala ang 7 taon na pinahiya mo ang pamilya Song natin? Si Yang Xiao ay may pagtingin sa'yo, yan ay isang malaking swerte. Pagdating mo roon, alagaan mong mabuti si Yang Xiao. Hindi alam ni Yang Xiao ang bride price mo ngayon. Ang bride price, syempre meron. Tingnan ninyo lahat. Ito ba ang dragon at phoenix na tanda ng swerte? Napakagandang jade nito. Ito ba'y nagkakahalaga ng milyon-milyon? Mababaw. Ito ay simbolo ng sinaunang maharlikang pamilya. Hindi lang milyon, 10-10 milyon pa nga. Maganda. Ay, Master Yang. Sobrang maasikaso mo talaga. Si Qingyan na mapapangasawa mo ay talagang swerte niya. Tita, ito'y paunang handog lamang. Alam ko na ang inyong proyektong bagong lungsiyudad ay nangangailangan pa ng 500 milyon. Basta mapakasal sa akin si Qingyan. Master Yang, sinasabi mo bang bibigyan mo kami ng 500 milyon? Kahit na hindi kayang ilabas ng aming pamilya ng sabay-sabay, pero malapit ang pamilya Cheng sa aking tatay. Sa palagay ko, papayag siyang tumulong. Kaya pumili tayo ng magandang araw at magpakasal na tayo. Magandang mungkahi, Ginoong Song. Gusto mo akong pakasalan? Pwede, pero may kondisyon ako. Song Qingyan, napakaraming naitulong ni Master Yang sa ating pamilya. At may kapal ka pang mukha na magpataw ng kondisyon? Okay lang. Qingyan, sabihin mo nga. Ibig sabihin, hindi mo dapat guluhin si Meng Yuan at ang aking anak na babae. Saka ako'y pakakasal sa iyo. Kaya pala madali kang pumayag ay dahil sa hamak na iyon. Tandaan mo, kapag naging akin ka na, lalaruin kita sa harap niya. Inaapi mo ang aking babae. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Ginong Yang, ayos ka lang ba? Ikaw na bilanggo, hindi ka ba nahihiyang pumunta sa aming pamilya Song? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ming Yuan, ano ang ginagawa mo sa pamilya Song? Hindi ba't sinabi kong isama mo si Maliit na Limon at umalis sa kanlurang dagat? Alam kong para sa akin at sa bata ito. Ano bang sinasabi mo? Umalis ka na, umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Meng Yuan, pumunta ka sa aming pamilya Song. Ano ba talaga ang gagawin mo? Bakit ba ako pumunta sa pamilya Song? Pumunta ako sa pamilya Song para manligaw. Manligaw? Ikaw?
Paano mo gagawin? Sasabihin ko sa'yo, ang pares ng jade na ito ay regalo ni Ginoong Yang milyon-milyon ang halaga. Sa tingin ko ngayon sa buong katawan mo, wala kang kahit 100 piso. Sinong nagsabing wala akong pera? Ako ang nagsabi. Kung kaya mong maglabas ng isang dote na mas mahal kaysa sa akin, kukunin ko ang apelyido mo. Ginoong Yang sa tingin ko, sobra mong pinapahalagahan ang malas na yan. Meng, lumayas ka agad sa bahay namin. Nakakamalas ang pagtayo mo dito. Tito Ki, huwag kang mag-alala. Gusto kong makita ano kayang dote ang kaya niyang ilabas. Oo nga, ilabas mo ang dote. Dote, pinasubo ko na si Zheng Yuanzhong. Jiang Yuanzhong, ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya, ang pinakamayaman sa kanlurang dagat, napakalaking tao. Paano siya darating para magbigay ng dote sa'yo? Kung hindi ka maniwala, ako ay Meng Yuan. Anong ginagawa mo? Para lang sa isang saglit na kasiyahan sa pagsasalita. Kaya mo bang harapin si Maliit na Limon? Si Maliit na Limon ay 9 na taon pa lang. Pareho tayong nasa gulo. Paano na siya? Qingyan, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Meng Yuan, nagsisisi akong nakilala kita. Bakit hindi pa dumarating si Ginong Zheng? Nasaan na? Ay bakit hindi ko makita? Ang pinakamayaman sa kanlurang dagat, si Zheng Yuanzhong ay dumating. Ginong Zheng, pagdating ninyo rito, bakit hindi kayo nagpaalam ng maaga? Pumunta ako sa Pamilya Song para maghatid ng dote. Dote? Dalhin na unang bahagi ng Dote 88 na gintong ladrilyo. 8 piraso. Ikalawang bahagi ng dote, 1 kwintas na alahas na antigong Pranses, 1 luha ng Diyosa. Luha ng Diyosa ito ay pag-aari ni Emperatrice Effie na isinuot niya sa isang high-end na auction sa Pransya na naibenta sa halagang 100 milyon. Ikatlong bahagi ng dote, 1 marangyang mansyon sa Tianxiang Renjian ng Jiangjunge. Ang Jiangjunge ay simbolo ng katayuan sa lipunan. Kung ako ay makakatira doon kahit mabawasan ng 10 taon ng buhay ko, sulit na sulit. Ang tatlong ito na dote ay para sa inyong Pamilya Song. Ginoong Song, nasisiyahan ba kayo? Nasisiyahan, sobrang nasisiyahan. Ginoong Zheng, ang mga doteng ito kapag pinagsama-sama marahil ay umaabot ng 500 milyon. Sino kaya ang nagbigay ng napakamahal na dote? Ang mahalaga nito, huwag mag-alala, marami pa. Ito ang kontrata na inihanda para sa Pamilya Song. Tingnan mong mabuti. Ginoong Zheng, ang ibig mong sabihin, sa aming proyekto sa bagong lungsiyudad, mamumuhunan ng 500 milyon pesos. Ang kontrata, pirmado ko na. Ang pondo ay hatiin sa 3 yugto. Ilalagay sa account ng inyong Pamilya Song. Ibigay mo sa akin, tingnan ko. Ginong Zheng, sa tulong ng pondong ito mula sa inyo, ang aming Pamilya Song talagang maisa sa katuparan ang proyektong ito. Xiaopeng si Ginoong Zheng hindi naman ikaw ang nag-imbita sa kanya, di ba? Oo, Ginoong Zheng. Tiyak na nagkasundo na ang tatay ko at ikaw. Wala pa siyang oras na sabihin sa akin, di ba? Bakit mo ako sinaktan? Walang kahihiyan. Ang 500 million pesos na dowry at ang 500 million pesos na kontrata sa inyong Pamilya Yang ay walang kinalaman kahit kaunti. Kung gayon, bakit? Paumanhin Jiming Yuan, medyo nahuli ako. Hindi naman huli. Meng Yuan, ano ba talagang nangyayari? Qingyan, ito ang dote na ibibigay ko para sa'yo. Ang mga ito ay bilang paggalang kay Ginoong Meng, ang dote para sa inyong Pamilyang Song. Imposible! Ginoong Zheng, hindi mo pwedeng isaalang-alang ang dating bilanggong ito. Hindi maaari. Manahimik ka. Pangahas kang galawin ang babae ni Ginoong Meng. Mula ngayon, ang aking Pamilya Zheng at ang inyong Pamilya Yang ay wawakasan ang lahat ng kontrata. Huwag Ginoong Zheng! Umalis ka na. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung ako'y magiging bastos sa'yo. Meng Yuan, maghintay ka. Umuwi ka muna. Ginong Meng, walang problema. Mauna na ako. Ginong Song. Ngayon, may karapatan na ba akong pakasalan si Qingyan? Walang pagtutol. Wala akong anumang pagtutol. Qingyan, naging matagumpay ang operasyon ni Maliit na Limon. Sigurado akong magigising siya kaagad sa ospital. Ang pinakagusto niyang makita ay ang mga magulang niya. Tara na. Meng Yuan, hindi mo ba naiisip na kailangan mong ipaliwanag sa akin?
May utang na loob talaga siya sa akin. Paano siya naging may utang na loob sa'yo? Napakasimple lang. Bago siya magsimula ng negosyo, nakilala niya ako, ginabayan ko siya, at binigyan ko pa siya ng pera. Hindi ko inakala na magtatagumpay siya sa kanyang negosyo. Naalala niya ang utang na loob na ito. Pero sobra ang binigay. Ang binigay niya ay ang 500 milyong dote tungkol naman sa kontrata. Interesado lang siya sa proyekto ng Pamilya Song. Ganun pala. Chinyan, sa panahong ito, naghirap kayo ni Maliit na Limon. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, hayaan mong alagaan ko kayo ni Maliit na Limon. Hindi na kailangan kong bumalik at humingi kay Lolo upang makabalik akong magtrabaho sa Song Group. Chinyan, sisiguraduhin kong kusa kang papayag, tawagin mo akong asawa. Jeng Yonjong. Simula ngayon, ibabalik ko ang aking katayuan bilang pambansang tagapayo. Tulungan mo akong ihanda ang mga gamit. Kamusta? Hahanapin ko ang chairman ninyo, si Jeng. Sinong Jeng? Aling Jeng? Si Chairman Jeng. Anong Jeng? Ganyan mo tawagin ang chairman namin? Maganda ang relasyon ko sa chairman ninyo. Pwede mo siyang tawagan at tanungin. Sabihin mo, si Ming Yuan ang naghahanap sa kanya. Ang pangalan mong iyan, bakit parang pamilyar? Naalala ko na, hindi ba ikaw ang presong nanggahasa kay Song Qingyan? Lumabas ka na? Kilala mo ako. Siyempre kilala kita. Kami ni Song Qingyan ay magkaklase noon. Nung isang araw si Song Qingyan ay lumapit sa akin para mangutang. Binanggit niya iyon. Pero isang preso kang tulad mo, anong kapal ng mukha mong pumunta sa kumpanya namin? Sinasabi mo pang, maganda ang relasyon mo sa chairman. Kung maganda ba o hindi, tanungin mo na lang siya at malalaman mo. Talaga namang nasira ang utak mo sa pagkabilanggo, pero dapat kitang pasalamatan matapos maging tawanan ng buong kanlurang dagat si Song Qingyan. Ang lalaking gusto ko ay hindi na siya hinabol. Sa huli ako ang pinakasalan niya at naging tagapamahala ng kagawaran ng pagbebenta ng kumpanyang ito. Hindi mo alam, noong isang araw si Song Qingyan ay sobrang kawawa nang magmakaawa sa akin para lang sa ilang libong piso. Pinagati ko siya at lumuhod siya talaga, pero sa huli, hindi ko pa rin siya pinahiram. Sinaktan mo ako? Sabi mo na nga na preso ako. Kung ganoon, pwede na akong gumawa ng mga kalokohan. Di naman labag sa batas. Sekyu, nasaan na ba ang mga sekyu? Tiangkian, anong nangyari sa'yo? Mahal! Ito ang madalas kong sabihin sa'yo na presong si Ming Yuan. Pumunta siya sa kumpanya natin at nagwala. Hindi lang niya ako sinaktan, gusto pa niyang makita ang chairman natin. Ano? Ming Yuan, ikaw preso ka. Ang tapang mo ah. Imbis na samahan mo yung pokpok mong babae, nangahas ka pang saktan ng babae ko. Sino ka ba? Ako si Fan Wei, manager ng Sales Department 1 ng Zheng Group. Tigil. Bukas tanggal ka na. Sira ba ang ulo mo? Narinig ko na ikaw at yung pokpok na babae ay nagsasama na. Sa tingin ko siguro dahil doon sa batang yon na halos patay na, yung bastardo. Hindi ba gusto mong makita si Lao Jeng? Sige, ganito na lang. Hayaan mong samahan ako ng babae mo ng isang gabi. Saka kita tutulungan. Hun, okay ka lang? Anak ng puta, hayop ka. Pinalo mo ako. Lahat ng guard pumunta dito. Tagapamahala, Fan, anong nangyari sa'yo? Gumagawa siya ng gulo at nananakit dito sa kumpanya. Suntukin niyo siya hanggang mamatay. Ako ang bahala kung may masamang mangyari. Tagapamahala, Fan, huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala, mga tropa. Sige na. Tumigil kayong lahat. President Zheng, bakit kayo nandito? May isang dating bilanggo na gumagawa ng gulo. Papaalisin ko siya agad. Hindi makakaapekto yan sa reputasyon ng kumpanya natin. Tumahimik ka! Chairman, bakit niyo ako sinaktan? Ikaw tong tanga na pinapalo ko. Zheng Yuanchong, ito ba ang mga tinuturuan mo? Nilait niyo pa ang mahal na guro? Mahal na guro, pasensya na, kulang ako sa pagdidisiplina. Huwag kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng katarungan. Anong ibig sabihin nito? Siya ang pambansang guro. Imposible yan. Fanway, nakaaway mo ang taong hindi mo dapat awayin. Pambansang guro. Patawarin ninyo ako, pambansang guro. Nagkamali po ako ng pagkilala. Hindi ko kayo nakilala. Patawarin ninyo na po ako. Patawad. Patawarin ninyo po ako, pambansang guro. Opo, hindi na po namin uulitin. Pakiusap, patawarin ninyo kami.
Matandang Zeng, kung gusto mo ako na ang tumulong sa'yo, ilibing na natin sila ng buhay. Hindi na, ipinapangako ko na silang dalawa, hindi na makikita ang araw bukas. Tama na, paalisin na natin sila, mga langgam lamang sila. Hindi na sila papatayin. Ngunit may parusa pa rin silang haharapin. Mula ngayon, kayo dalawa isama sa blacklist ng Zeng Group. Mula ngayon, lahat ng mga kumpanya na may kaugnayan sa Zeng Group ay hindi kayo tatanggapin. Chairman, paano mo naman kami makakapagtrabaho sa kanlurang dagat? Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nakapag-ambag ako ng milyon-milyong kita sa kumpanyang ito. Kung walang tagumpay, may pagsisikap naman ako. Layas ka, may kapal ka pang magmakaawa. Kung may tumagas na kahit katiting na impormasyon tungkol sa pambansang guro, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Layas! Sige, kami na mismo ang lilayas. Tara, sa opisina mo na lang natin pag-usapan. 3 lang kayong mga banal na dumating. Saan na ang iba? Isang tao ang papunta pa lang, ang iba pang 4 sa loob ng 7 taon, sunod-sunod ay pumunta sa panig ni Qinchuan kaya. Pambansang guro, mag-utos ka na. Ako, si Haring Yama, ipupusta ko ang buhay kong ito at ang mga taksil na ito ay lilipurin ko lahat. Haring Yama, ikaw ang pinuno ng mundo sa ilalim ng Tsina. Dapat kang maging mahinahon sa iyong mga kilos. Huwag kang padalos-dalos. Pero, tama na. Nasaan ang gamit ko? Ginoong Meng, sandali lang po. Si Zheng Yuanzhong, isa sa 9 na banal. Si Haring Yama, isa sa 9 na banal. Si Jiang Jianxin bumabati sa pambansang guro. Hindi ko inaasahan na ang bagay na ito sa kabila ng pag-ikot-ikot ay napunta pa rin sa aking mga kamay. Kagalang-galang na pambansang guro, ngayon, naibalik na ang inyong posisyon. Sa iba't ibang larangan ng Tsina, ang mga nangungunang talento ay mga alagad mo. Maaari ninyong gamitin ang lahat ng aming mga mapagkukunan para sa inyong paggamit. Ang utos ng pambansang guro ay sumisimbolo ng kapangyarihan at posisyon. Ang panganay kong alagad ay gumawa ng lahat ng paraan para siraan ako, hindi ba't para lang sa bagay na ito? Sa mga nagdaang taon, bakante ang posisyon ng pambansang guro. Si Qinchuan ay patuloy na umaakit ng mga talento. Gusto niyang maupo sa posisyon ng pambansang guro, ngunit alam nating lahat, hindi pa siya karapat-dapat. Natatakot akong ngayong muli akong babalik sa posisyon ng pambansang guro. Malamang na magdedesperado na naman siya. Si Qinchuan ay isang payaso lamang. Basta't mag-utos ang kagalang-galang na pambansang guro, ang mga lider sa iba't ibang sektor ng Tsina ay magagamit ninyo. Hindi na kailangan ng malaking kaguluhan tungkol sa balita ng aking pagbabalik. Huwag itong sabihin kanino man. Susunod kami sa utos ng pambansang guro. Oo nga pala. Tungkol sa proyektong bagong lungsiyudad ng pamilya Song, ipagawa iyon kay Song Qingyan. Opo. Kumain ka na, masama sa katawan mo yan. Hindi na, gusto ko hintayin si maliit na limon na magising. Sabihin mo sa kanya ng maayos ang paumanhin. Mommy. Nandito si Mommy. Mommy, parang nanaginip ako ng mahaba. Nanaginip ako tungkol kay tatay. Pinalayas ni tatay ang masamang nambubuli sa akin na nakaputi. Mommy, alam mo ba kung nasaan si tatay? Miss ko na siya. Ikaw ba ang tatay ni maliit na limon? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Si tatay. Ngayon may tatay na rin ako. Wala nang tao ang tatawagin akong bastardo. Maliit na limon, paumanhin. Kasalanan ko, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, walang mga api sa'yo at kay Mami. Tatay, kapag gumaling na ako, gusto ko sana na ihatid mo ako sa paaralan. Gusto kong malaman ng marami kong kaibigan na may tatay din ako. Sige. Sabay nating bigyan si maliit na limon ng mas magandang buhay. Kailangan kong kumita ng maraming pera para bigyan si maliit na limon ng mas magandang buhay. Babalik ako sa Song Corporation. Hihingi ako ng trabaho kay Cho. Mahal, kampante ka na. Sa oras na yon, tiyak na lalapit ang Song Corporation para humingi sa iyo para bumalik bilang tagapamahala ng proyekto. Wala akong ganung kakayahan. Kung hindi ka naniniwala, pumunta tayo ngayon sa bahay ng Song. Malalaman mo. Weichi, ikaw na ang magiging pinuno ng proyekto. Tay, huwag po kayong mag-alala sa tulong ng pamilyang Zeng. Ang proyektong bagong lungsiyudad, imposibleng mabigo ito. Qingyan, bakit kayo narito? Gusto kong makilahok sa proyektong bagong lungsiyudad dahil kailangan ng pera para sa pag-aaral ni maliit na limon.
Lolo, huwag po kayong mag-alala. Tiyak na magsusumikap ako. Ganon ba? Pero, kanina hinirang ko na ang tito mo bilang pinuno ng proyekto. Kung gusto mong maghanap ng trabaho, basta pumayag ang tito mo. Tito, nakikiusap ako sa'yo. Kahit hindi mo ako payagang makilahok sa proyektong bagong lungsiyudad, sana po ay bigyan ninyo ako ng isang matatag na trabaho. Ganito na lang, nabalitaan kong 7 taon kang nagpakalasing sa bar. Kaya malamang malakas kang uminom. Kaya pumasok ka sa kumpanya natin bilang isang customer service representative. Para makapagdala ka ng mas maraming kliyente para sa kumpanya natin. Sa sahod naman, bibigyan kita ng 4,000 kada buwan at may komisyon pa. Tito, sa tingin ko bagay na bagay ka sa trabahong customer service representative. Kung hindi, ang proyektong bagong lungsiyudad ay ibigay na lang kay Qingyan. Meng Yuan, tumigil ka na. Ganyan ba ang pakikiusap mo? Mukhang ang pagbabalik mo sa kumpanya ay hindi na kailangan. Tito? Medyo matindi ang ugali ni Meng Yuan. Ako na lang ang hihingi ng tawad para sa kanya. Handa akong maging customer service officer. Hindi na kailangan. Mula ngayon, wala ka ng karapatan na bumalik sa song group namin. Isama mo na yung dating bilanggong ito. Umalis kayo rito. Tito, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan na kailangan ko talaga ang trabahong ito. Si Maliit na Limon ay kailangan pang mag-aral. Walang pera ang batang ito. Ano ang pakialam namin? Hindi namin kailanman inamin na siya ay dugo ng lahi ng song. Ang iniisip mo ba ay iniisip din niya? Mabuti. Tiyak na pagsisisihan ninyo ang desisyong ginawa ninyo ngayon. Pagsisisi? Akala ko pa naman kayong dalawa ay hihingi ng tawad ng maayos sa akin. Matutulungan ko pa kayo kahit konti. Ngunit dahil sa ganyang ugali ninyo, gusto ko sana kayong tulungan. Panaginip na lang yan. Qingyan, umalis na tayo. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon ikaw na ang responsable sa proyektong bagong lungsiyudad. Sinasabi ko, ikaw ba'y nabugbog at naging bobo sa loob? Narinig ko na ang mga rapist sa loob ay talagang nagdurusa. Meng Yuan, bakit hindi ka na lang magpakumbaba kay Tito? Kahit na para lang sa kapakanan ni Maliit na Limon. Bakit ako magpapakumbaba? Sila ang dapat magpakumbaba. Sino ka ba? At ako pa ang magpapakumbaba sa'yo. Meng Yuan. Tama na, ayoko nang pakinggan ng mga kalokohan ninyo. Mga bantay, palabasin ninyo sila. Sino ang nangangahas na saktan sila? Bakit po kayo naparito, Pinunong Jeng? Lumabas muna kayo, lumabas na. Ginoong Song, isang layunin lang ang pagpunta ko rito. Ito ang proyektong bagong lungsiyudad. Dapat ibigay kay Binibining Song ang pamamahala. Pinunong Jeng, Qingyan 7 taon nang hindi nagtatrabaho at ngayon bigla hahawakan niya ang napakahalagang proyektong ito? Hindi ba masyadong padalos-dalos iyon? Ginoong Song, sasabihin ko na ang totoo. Ang pag-i-invest ko sa pamilya ninyong Song ay hindi lubos na dahil kay Meng Yuan. Mas pinahahalagahan ko ang husay ni Binibining Song. At saka, 7 taon na ang nakalipas, siya ang namamahala sa proyektong bagong lungsiyudad. Ngayon ibinabalik lang sa kanya para na ring ibinalik sa tunay na may-ari. Binibining Song, hindi ko alam kung may tapang ka bang maging tagapamahala ng proyektong ito. Qingyan, tinatanong ka ni Pinunong Zeng. Salamat po sa inyo, Pinunong Jeng. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magsisikap ako, makapagbibigay ako ng magandang resulta. Sige. Siyempre may tiwala ako kay Binibining Song. Mukhang wala ka nang ginagawa, Tiyuhin. Kung gayon, Tiyuhin, ikaw na ang maging espesyalista sa kliyente. Weichi, biro lang yun kay Qingyan. Para sa akin naman, Meng Yuan, huwag mo na siyang pahirapan. Anong sabi mo? Sige, ganito na lang. Tiyuhin, humingi ka ng tawad kay Qingyan. Tapos kalimutan na natin. Ikaw, Meng, huwag kang masyadong magsamantala. Anong problema? Mula ngayon, si Binibining Song ang magiging superior mo. Anong masama sa paghingi ng tawad kapag nagkamali ka? Weichi, humingi ka ng tawad. Tatay, Humingi ka ng tawad. Qingyan sa'yo. Pasensya na. Tay, talaga bang ipagkakatiwala mo ang proyektong may kinalaman sa buhay kamatayan ng aming pamilya, Song kay Song Qingyan? Nagsalita na ang pinuno ng pamilya Jeng. Ano pa bang magagawa ko? Pero ako, Alam kong nag-aalala ka, pero hindi ito ang oras para mag-alala. Ngayon, maghihintay na lang tayo. Kapag nagkamali si Song Qingyan, magkakaroon ako ng dahilan para ikaw ang maging tagapamahala ng proyekto. sige, susunod po ako sa inyo. Ginoong Yang, anong kailangan mo sa akin? Tito Ki, narinig ko na ang nangyari sa'yo na hinahayaan mong apihin ka ng isang nakababata at ginagago ka pa. Malamang hindi maganda ang pakiramdam mo, di ba? Ginoong Yang, kung nandito ka para kutsain ako, hindi na natin kailangang pag-usapan. Mas mabuti pang ituon mo ang iyong lakas sa pamilya ninyong Yang.
Tito Ki, huwag kang magmadali. Tinawag nga kita rito para may ipag-usap tayo. Ang aming pamilya Yang ay makakapagpaupo sa iyo muli sa posisyon ng tagapamahala ng proyekto. Ganyan ba kabuti ang pamilya Yang? Siyempre, hindi ba't muntik na tayong maging pamilya? Wag na lang kung walang magandang resulta si Song Qingyan ang posisyong ito. Ay tiyak na akin. Paano kung magkaroon siya ng magandang resulta? Malamang sa pamilya Song, wala ka ng boses. Tito Ki, paano kitang sasaktan? Maupo ka, dahan-dahan nating pag-usapan. Sundin mo ang sasabihin ko, ipinapangako ko. Sa loob ng 3 araw, makakaupo kang muli sa posisyon ng tagapamahala ng proyekto. Sabihin mo kung ano ang dapat kong gawin. Sir, dumating ako para mag-turnover ng trabaho. Dumating si Qingyan. Yung mga dokumento, handa ko na lahat. Tingnan mo. Tungkol sa mga detalye sa obra, isasama kita para tingnan natin. Habang tinitingnan, mag-usap tayo. Sir, may oras po ba kayo ngayon? Kung may oras po kayo, pumunta na po tayo ngayon. Tara, sumakay po kayo sa kotse ko. Sabay tayong pumunta. Sir, hindi ko akalain kayo mismo ang nagdala sa akin dito sa obra. Talagang maraming salamat po sa inyo. Pamilya naman tayo. Huwag po kayong masyadong magalang. Iniisip ko rin kayo. Kapag naging maayos ang proyektong bagong lungsiyudad, giginhawa na rin ang pamilyang Song. Pagbubutihan ko talaga. Tara, pasok tayo at tingnan natin. Sir Song, may malaking problema. Sinasabi ko sa inyo, may mga bugoy na dumating sa obra. Binugbog nila lahat ng mga tauhan natin. Papatalsikin nila tayo. Pumunta ka doon at tingnan mo. Sino ang may gana na gumawa niyan? Sir, sige bilisan natin at puntahan. Hindi na kailangang puntahan. Kami na mismo ang dumating. Yang Peng, bakit ka nagdala ng mga tao sa obra ko? Qingyan, huwag kang magkamali ng intindi. Hindi ako pumunta para manggulo. Ito si Ginoong Bundok na Tigre na nasa tabi ko. Gusto lang niyang maglibot dito, kaya dinala ko siya. Ginoong Bundok na Tigre. Ikaw ang kanang kamay ng pamilya Liu. Mukhang kilala ako ni Miss Song. Kung gayon, mas madali na ang usapan. Ginoong Bundok na Tigre, wala kaming alitan o away ng pamilya Liu. Ano ang ibig mong sabihin? Ang proyekto ni Miss Song na bagong lungsiyudad. Interesado rin ang pamilya Liu dito. Kaya umaasa kami na ang pamilya Song ay magbigay ng bahagi ng share sa amin para mas maprotektahan namin kayo para ang inyong proyekto ay maging maayos at tuloy-tuloy. Ang ibig mong sabihin, mangongolekta ka ng tong? Pwede mong sabihin na ganyan. Ang pamilya Song ay hindi susuko, payo ko sa inyo. Umalis na kayo agad, kung hindi itatawag na ako ng pulis. Pulis? Kailangan mo munang magkaroon ng pagkakataon para tumawag. Tio, tumawag ng pulis. Tio, ikaw. Anong inaantay mo? Mabilis, tumawag na. Sige po, huwag kang makialam. Tio, kasama ka pala nila. Song Qingyan. Natatakot din ako baka masira mo ang proyektong ito, mawawala ang pamilya Song. Kung maniniwala ako sa'yo, may multo sigurado ako para sa sarili mong interes yan. Bahala ka na. Qingyan, mukhang ayaw mong makipagtulungan. E di huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Sir Bundok na Tigre, pasensya na sa abala. Chishu? Sana lahat ng nasa construction site ay makapagpahinga ng 3 araw. Sir Yang, walang problema. Simula ngayon, 3 araw na pahinga ang construction site. Lahat manahimik kayo. Ikaw, kayo, anong gagawin nyo? Nakipagsosyo na ang pamilya Liu sa pamilya Yang. Kung dadayain ko si Ming Yuan para pumunta dito at mamatay sa construction site na ito, magpapatuloy pa ba ang proyekto? Ginamit mo ang ganitong kasuklam-suklam na paraan. Walang hiya ka! Basta makamit lang ang layunin, ano naman ang proseso. Tatay, ang sarap ng gatas na ito. Dati, napapanood ko lang ang ibang mga bata na umiinom nito. Walang problema. Tatay, bibilhan na kita araw-araw. Gusto mo? Hindi, masyadong mahal ang gatas na ito. Hindi ko pwedeng sayangin ang pera ninyo. Okay lang. Tatay at nanay, may pera na tayo ngayon. Kapag nakalabas na si Lemon sa ospital, bibilhan natin si Lemon ng malaking bahay. Totoo ba, tatay? Totoo. Tatay, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo, Lemon? May nangyari kay Mr. Meng Yuan. Sabihin mo, anong napaka-urgent? Meng Yuan, kakapadala lang ng balita mula kay Patriarch Zheng na sabi si Yang Peng, kasama ang kanyang mga tao, ay kinidnap si Miss Song. Sigurado ka? Patriarch Zheng, hindi naman siguro siya magbibiro tungkol dito. Ang pamilya Yang ay naghahanap ng kamatayan. Meng Yuan, ano ang gagawin natin ngayon? Ipagbigay alam kay Haring Yama, duguan ang pamilya Yang. Guro.
Haring Yama, ang dahilan kung bakit kita pinatawag ay dapat malinaw sa iyo. Malinaw. Guro, huwag po kayong mag-alala. Isang lokal na pamilya ay nangahas na apihin ang asawa ng guro. Ako si Haring Yama ay sumusumpa sa aking buhay na bago mag-umaga, walang matitira sa pamilya Yang. Ming Yuan, nasa akin na ang asawa mo. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka sa pamilya Yang. Wag kang pumunta, mapanganib dito. Pamilya Yang, naghahanap ng kamatayan. Wag kang lumapit, wag kang lumapit. Ate, ang bango mo talaga. Alam mo ba kung gaano ko nais ang iyong katawan? Gaano nakatagal? Tarantado ka, Yang Peng. Sa wakas nakuha ko na ngayon. Huwag kang mag-alala. Siguradong mas mahusay ako kaysa sa asawa mong bilanggo. Bitawan mo ako, tarantado ka, bitawan mo ako. Murahin mo ako. Kung lalo kang sumigaw, lalo akong nasasabik. Ginoong bundok na tigre, dumating na si Ming Yuan. Bahala na ako. Qingyan, Hindi ka pa karapat-dapat na patulan ng mahal na guro. Ako na ang haharap sa'yo. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. huwag mong kalimutan, walang matitira kahit isa. Wag mo akong patayin. Wag mo akong patayin. Wag mo akong patayin. Wag mo akong patayin. May pera ako. Bibigyan kita ng 10 milyon. Ah, hindi. 100 milyon? 1 bilyon? Lakas ng loob mong galawin ang asawa ng guro. Pabayaan mo na ang 1 bilyon. Kahit 10 bilyon, hindi mabibili ang buhay mong aso. Kinang guro. Mahal na guro, Ming Yuan, siya ba ay... Pambansang guro, lahat ng 55 katao ng pamilya Yang ay inilibing na. Pero nitong 3 araw, nalaman namin ito. Ang pamilya Liu ay kasangkot din. Yung pamilya Liu, wala yan. Kapag naayos ko na ito, susunod na siya. At isa pang bagay, dahil ginamit ng pambansang guro ang utos ng pambansang guro, nagdulot ng kaguluhan sa kanlurang dagat. Naalarma si Qin Xuan, malamang napupuntahan niya tayo agad. Kung maglakas loob siyang pumunta, yun na ang oras para linisin ko ang aking angkan. Wag kang lalapit. Wag kang lalapit, wag kang lalapit, wag kang lalapit. Ako si Ming Yuan, Qingyan. Ming Yuan. Pasensya na, Qingyan. Kasalanan ko na hindi kita naprotektahan. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko hahayaan na ang ganitong bagay ay mangyari muli. Bakit ka natulala? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Anak, kasalanan ng tito mo. Nabulag ako noon. Naniwala ako sa mga panluloko ng Yang. Sinabi niya sa akin, basta't makikipagtulungan ako sa kanya, gagawin niya akong pinuno ng proyektong yon. Pero kalaunan, napagtanto kong mali ako. Pakiusap, patawarin mo na ang tito mo. Ikaw mismo ang magsabi sa pinuno ng pamilya Zheng. Walang hiya ka! Naniwala ka sa mga sinabi ng Yang. Sila ang nanakit kina Ming Yuan at Qingyan para sirain ang ating proyekto. Ay, alam kong mali na talaga ako. Ah, ito. Butihing manugang. Tingnan mo, nakaluhod na akong humihingi ng tawad sa inyo. Ang proyektong bagong lungsiyudad, hindi na ako magkakaroon ng kahit kaunting balak. Sumusumpa ako. Ikaw at ang pamilyang Yang ay nagsanib para saktan ng asawa ko. Ngayon, humihingi ka ng tawad sa akin. Sa tingin mo, posible ba iyon? Xiaoming, pakiusap alang-alang sa akin. Huwag mo na lang habulin ang iyong tiyuhin. Alam niyang mali na talaga siya. Sige na, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataong makabawi. Kayo na ang magtanong kay Qingyan. Ayokong makita sila. Ginoong Song, huwag mong sabihing hindi kita nirerespeto. Kung gusto mong hindi managot ang iyong tiyuhin, hayaan mong isuko ng tiyuhin mo ang lahat ng shares ng Song Group, tapos patatawarin ko siya. Paano yun magiging posible? Walang problema. Bilang ulo ng pamilyang Song, ipinapahayag ko na tatanggalin ko si Song Weiqi bilang miyembro ng Lupon. Ililipat ang lahat ng kanyang shares kay Qingyan. Ito rin ay kabayaran para kay Qingyan. Ah, hindi tatay. Tumahimik ka. Tama na, layas na kayong lahat. Huwag nang gambalain ang pahinga ni Qingyan.
Tatay, ibinigay mo ang lahat ng shares ko sa kanila. Masyado na bang marami iyon? Sa tingin mo, kung malaman ng pamilyang Jeng ang tungkol dito, patatawarin ka ba niya? Ano naman kung malaman nila? Hindi kaya papatayin pa niya ako. Tingnan mo ang nangyari sa pamilyang Yang. Kung gusto kanyang saktan, napakadali lang iyon. Paano yun magiging posible? Tatay, yung sinasabi mong Jeng Yuanjong, talaga bang napakalakas niya? Jeng Yuanjong, hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Kung hindi, ang pamilya Jeng ay hindi rin mananatili sa posisyon bilang pinuno ng 4 na dakilang pamilya sa kanlurang dagat. Pero ako... Tandaan mo ito, huwag mo nang guluhin si Song Qingyan. Kung hindi, lumayas ka sa pamilya Song. Hindi na. Nanay, ipikit mo ang iyong mga mata. Bibigyan kita ng sorpresa. Anong sorpresa? Malalaman mo mamaya. Ipikit mong mabuti ang mga mata mo. Maliit na limon, dahan-dahan ka lang. Malit na limon, Qingyan. Ang proposal na utang ko sa'yo. Ngayon, ibibigay ko na sa'yo. Tatay, 3 araw akong nag-imbestiga. Wala pa rin akong nahanap. Sino ba talaga ang pumatay sa pamilya? Yang sa isang gabi. Parang may isang di nakikitang kamay na siyang nagpawi sa buong pangyayari ng pamilya Yang. Sino ba talaga ang may ganoong kakayahan? Kaya ba si Ming Yuan? Kasi ang buong pangyayari ay nakatarget sa kanya lamang. Paano naman siya kung may ganoon siyang kakayahan? Bakit siya nakulong ng 7 taon? Punong Liu. Marahil kaya kong lutasin ang marami mong problema. Sino ka? Kapag nakita mo ang banal na guro, bakit hindi kayo mukod? Banaw. Mahal na guro. Ginoong Meng, ang aking network ng impormasyon ay may maaasahang balita. Si Qin Xuan ay nakarating na sa kanlurang dagat at may koneksyon sa pamilya Liu. Marahil ay para guluhin ka. Walang dapat ikatakot. Darating ang dapat dumating. Kailangan ko bang magtipon ng mga tauhan? Sa 7 taon na ito, marami siyang naitaguyod na pwede niyang gamiting puwersa. Kung hindi kikilos ang kalaban, hindi rin ako kikilos. Tingnan muna natin si Qin Xuan kung ano ang balak niya sa pamilya Liu. Ming Yuan, nasaan ka? Ihahatid ko ang anak ko sa enrollment ngayon. May kailangan akong asikasuhin sa kumpanya. Ihatid mo na siya agad. Sige, babalik ako agad. Kung wala nang iba, ihahatid ko na si Maliit na Limon sa enrollment. Kung may anumang kakaibang kilos ang pamilya Liu, ipaalam mo sa akin kaagad. Sige, ingat po Ginoong Meng. Sino yung basurang kotse na nasa tabi? Hoy, nakaparada naman ako sa tamang lane. Binangga mo pa ang kotse ko. Anong ibig mong sabihin? Yung sira-sira mong kotse sa tabi. Ang malas. 1,000 piso ito. Kunin mo to at umalis. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras ko. Tara bata. Miss Ju, dinala mo ba ang anak mo para mag-enroll? Mangyaring sumama sa amin. Guro Jiang, ako ang magulang ni Song Ningmeng. Sigurado akong sinabi na ng asawa ko sa'yo. Mag-i-enroll din ako. Song Ningmeng, parang pamilyar ang pangalan. Naku, naalala ko na. Hindi ba ikaw yung 7 taon na ang nakalipas? Yung naging usap-usapan? Rapist? Bakit kasama mo? Ang bastardong anak ng pamilya Song para mag-aral sa pinakamahal na pribadong kindergarten sa kanlurang dagat? Sino yung sinasabi mong bastos na bata? Guro Jiang, ito ang pinakamahal na paaralan sa kanlurang dagat. Pribadong kindergarten. Mga batang may magandang pagpapalaki. Tulad ng anak ng rapist na ito, kung sakaling ang anak ko ay masamain ng batang ito? Aba, Mr. Meng, totoo ba ang sinasabi ni Miss Ju? May nagawa akong kasalanan 7 taon na ang nakalipas. Pero ano ang kinalaman nito sa bata? 7 taon na ang nakalipas, ang panganay na anak na babae ng pamilya Song ay ginahasa. Simula noon, hindi na siya nakabangon. At nanganak pa ng isang bastardong anak ng pamilya Song. Guro Jiang, baka hindi mo alam. Ito sa mas mataas na antas ng lipunan, ay usap-usapan na ito ng husto. Siya ay si Meng Yuan. At ito ay dapat na ang bastardong anak ng pamilya Song. Bastardo! Bastardo! Hindi ako bastardo. Ikaw, pinalo mo ako? Ikaw nangahas kang saktan ako? Ginoong Meng, paano mo kayang manakit ng tao sa harap ng bata? Kung wala lang ang bata dito. Hindi ito basta sampal lang. Guro Jiang, kung hindi ito maaayos ngayon, ang asawa ko ngayong taon ay hindi na mag-donate sa kindergarten.
Ginoong Meng, hindi ka tanggap sa aming paaralan, pakidala ang iyong anak, umalis dito. Guro Jiang paulit-ulit niyang tinatawag siyang bastardo at hinahayaan pa niyang magmura ang anak niya. Hindi ko sinaktan ang anak niya. Siya lang ang sinaktan ko. Hindi ba dapat? Paano man mali ang manakit ng tao? Magaling ka talagang magtangi. Ano naman kung magtangi ako? Nag-donate ang asawa ko ng 10 milyon sa kindergarten. Kaya mo ba? Sinaktan mo pa ako? Guro Jiang tawagin ng gwardya, paluin siya ng husto. Guardia, nanakit ang taong ito dito, pigilan ninyo siya. Maliit na limon, maglaro tayo ng laro, di ba? Ipikit mo ang iyong mga mata, magbilang ka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sabi mo walang karapatan ng anak kong babae na mag-aral dito. Kung bibilhin ko ang paaralang ito, may karapatan na ba ako? Pagbili, inaamin kong magaling kang lumaban. Pero sa lipunang ito, ang kailangan ay hindi galing sa laban, kundi yaman. Kahit ang pamilya Song ay walang ganyang tapang. Ang pagbili sa kindergarten na ito ay kailangan ng 100 milyon. Kakayanin mo ba? Wujeng. Tulungan mo akong bilhin itong Yuneng Elite Kindergarten. Ang galing mo namang magpanggap. Sinasabi ko sa'yo, natawag na ako sa pulis. Hintayin mo na lang na arestuhin ka at makulong. Principal. Tatanong lang po, kayo po ba si Meng Yuan, Mr. Meng? Ako si Meng Yuan. Ako ang principal ng Yukai Elite Kindergarten. Kakakuha ko lang ng balita mula sa mga shareholders na binili ninyo ang aming paaralan. Ito ang kontrata ng paglilipat. Pakipirmahan po ito. Kung gayon, ako ngayon ang pinakamalaking shareholder ng Yukai Elite Kindergarten. Tama. Ibig bang sabihin sino man ang gusto kong paalisin ay mapapaalis ko? Siyempre. Karapat-dapat na ba ngayon ang anak kong babae na mag-aral sa paaralang ito? Anak, umalis na tayo. Uy, Miss Ju. Binili ko na ang lugar na ito para mapanatag ang anak kong babae na mag-aral dito para hindi siya mabuli o maapi kahit kaunti. Kung hindi, huwag ka nang maging principal. Mr. Meng hindi Chairman Meng, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong aalagaan ng mabuti ang inyong anak. Kumusta na ang pagpapasok ng bata sa paaralan? Tapos na, sobrang pagod si maliit na limon sa kakalaro, nagpapahinga na siya. Oo, okay na yan. Dahil tapos na ang usapin sa bata, kaya tayo... Mamatay ka na! Ang laki ng ingay mo! Paano kung magising ang bata? Ay, wala yun. Siguradong mabubusog ka. Nakakainis! Puro ka na lang asar sa akin. Nanay, bakit ka lumalakad? Napaika-ika. Nasaktan ba ang paa mo? Ay, ayos lang nanay, naipit ang binti ko kagabi ng matulog. Mawawala rin yan mamaya. Mahal, kumain ka na. Pagkatapos kumain, ihahatid ko si maliit na limon sa paaralan. Sige, tandaan mo. Pagkatapos mong ihatid si maliit na limon, pumunta ka sa opisina ko. Dadalahin kita sa isang pribadong eksibisyon. Pribadong eksibisyon? Yun ba yung mga kung saan ipinagmamalaki ang mga koleksyon? Ano bang maganda doon? Ay, wala kang alam. Ang taong iyon ay ang dating alkalde ng Kanlurang Dagat. Makipag-ugnayan ng mabuti sa kanya. Malaking tulong sa pamilya Song natin. Sige, titingnan ko. Ang mga dadalo doon ay mga kilalang tao. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Huwag kang mag-alala, mahal. Sabi ko sa'yo, ako, sa sining ay may kaalaman. Ikaw, tigilan mo na yan. Pero, narinig ko si matandang mo ay may koleksyon ng tula ni Master Yuan Meng. Master Yuan Meng? Magaling ba siya? Sinasabi mo pang marunong ka sa sining. Hindi mo man lang kilala si Master Yuan Meng. Maraming mayayaman ang nagbabayad ng 10 milyon bawat karakter para magsulat siya ng mga salita. Sobrang yaman ng mga taong ito. Oo, kapag nasa ganyang antas na sila, hindi na pera ang hinahabol nila, kundi ang karangalan. Makapagsabit sa kanilang opisina ng isang obra ni Master Yuan Meng, ang laking karangalan noon. Sige, sasamahan kita pagdating ng panahon. Ako nga, may alam akong husto sa kaligrafiya. Titingnan ko nga, si Master Yuan Meng na ito, kung paano na humaling ng husto ang asawa ko. Sige na, huwag ka nang magselos. Pagkatapos kumain, ihatid mo na ang mga bata sa eskwela. Tay, bakit ka nagmamadali? Bakit mo ako pinapunta? Inutusan ni Ginoong Qin na pumunta ka sa Chunyuan upang dumalo sa pribadong eksibisyon ni matandang mo. At inutusan din ako ni Ginoong Qin na ibigay ito sa iyo para dalhin mo. Saka ibigay kay matandang mo. Tiyak na matutuwa siya. Ano ba ang laman nito? Tigil! Ito ay mismong likha ni Ginoong Qin. Kung masira mo, hindi mo kayang bayaran. May plano ba si Ginoong Qin? Ipinundar ng Chengnan Guofu gusaling 7 bituin, malapit ng ilunsad.
Gusto ni Ginoong Chin na tulungan tayo upang makuha ang proyektong ito at sugpuin ang buhay ng pamilya Song. Iyon ay ang proyektong bagong lungsiyudad. Naiintindihan ko, Tay. Pupunta na ako. Ang mga bagay na ito mukhang hindi mura. Oo, hindi nga mura pero sakto lang. Masyadong maraming hype. Haha, sa tingin ko makitid talaga ang pananaw ninyo. Bawat bagay dito ay may halaga bilang koleksyon. Hindi ito sinusukat ng pera. Naku, magaling ang sinabi ng binatang ito, taga saang pamilya ka? Matandang mo. Ako si Liu Yun, mula ako sa pamilyang Liu. Anak ka pala ni Liu Chao, magaling. Salamat po sa papuri, matandang mo. Kayo mga kabataan, kailangan pa ninyong matuto. Para sa akin, wala akong dapat matutunan dito. Ano ang sinasabi mo, Meng Yuan? Dali, humingi ka ng tawad kay matandang mo. Sino ba ang lalaking ito? Sinasabi niyang hindi maganda ang mga painting ni matandang mo. Hindi ba yon ang panganay na dalaga ng pamilyang Song? Si Song Qingyan ba yon? Si Meng Yuan ba ang kasama niya? Naalala ko na, kasama ni Binibining Song, ang dating bilanggo na may iskandalo. Totoo bang magkasama sila? Meng Yuan, ikaw isang dating bilanggo. Ang lakas ng loob mo. Kanina mo sinabi na ang mga koleksyon ni matandang mo ay hindi mataas. Ang artistikong halaga puro hype lang. Ngayon sinasabi mo naman na ang mga sining na ito ay hindi maganda. Hampi, ano ang karapatan mo para husgahan ang mga sining na ito? Naiintindihan mo ba ang sining? Sa tingin ko, ang lahat ng naririto ay walang nakakaalam ng sining na gaya ko. Sa tingin ko sa inyong lahat, walang sino man ang mas nakakaintindi ng sining kaysa sa akin. Ginoong Meng, dahil nagawa mong sabihin iyon, sabihin mo nga ang mga sining na kinokolekta ko, ano ba talaga ang parte na hindi mo gusto? Sige, kunin natin itong pinturang tinta na may temang tanawin. Masyadong mabigat ang paggamit ng tinta at saka hindi rin magaling ang pagkakagawa kahit na. Pinagsama ang Chinese painting at ink painting, mabuti naman ang konsepto. Pero kapag pinagsama naging magulo, ang masasabi ko basurang papel. Kalokohan, ito ay gawa ng isang kasalukuyang master ng Chinese painting sa subasta may halagang hindi bababa sa 30 milyon. Kaya nga sinasabi ko masyadong maraming hype. Ginoong Meng, dahil sa tingin mo ang mga sining na kinokolekta ko ay hindi maganda, mangyaring umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Mula ngayon, sino mang kabilang sa pamilya Song huwag nang dumalo sa anumang handaan na idinaraos ko. Matandang mo. Ihatid ang panauhin. Hoy matandang mo, huwag po kayong magalit. Meron ako ditong isang magandang piraso ng sining na nais kong ibigay sa inyo at sakto para rin kay Ginoong Meng na nakakaintindi ng sining manghusga o magbigay ng opinyon. O anong sining iyan? Ang mga mata ko, matanda man ay napakatalas, ang mga peke ay hindi ko gusto. Huwag kang mag-alala matandang mo. Tiyak na magugustuhan ninyo ito. Mabuti, ang ganda ng sulat. May husay sa pagsulat, matatag at matalas na mga guhit, nagbibigay ng aura na kayang lamunin ang bundok at ilog ito. Sino ang sumulat nito? Ang pangunahing alagad ng pambansang Guro Chinchon gawa ni Guro Qin. Si Guro Qin ang nagpadala sa akin para kay matandang mo. Ano? Si Guro Qin pala! Ang kanyang kabutihang loob. Pinapasalamatan ko. Ay, Xiao Yun, sa hinaharap ang inyong pamilya Liu, kung may kailangan kayong tulong ay sabihin lang ninyo. Matandang mo, nabalitaan ko ang gusaling pitong bituin sa kanlurang dagat ay nangangailangan ng taong mamamahala. Kaming pamilya Liu ay may kakayahan at may kagustuhan din. Hahaha, madali lang. Mamaya sasabihin ko sa kanila. Ang karapatan sa pagpapatakbo ng gusaling pitong bituin ay ibibigay sa inyong pamilya Liu. Maraming salamat matandang mo. Naku, ang gandang sulat. Ming Yuan, ikaw naman magbigay ng puna. Ang masasabi ko ay walang kwenta. Ming Yuan, tumigil ka na. Gusto mo ba talagang patayin ang pamilyang Song namin? Pinapahiya mo ang mga sulat ni Master Qin. Masasabi ko na sa buong China, maliban kay Master Yuan Meng, ang mga tula ni Master Qin walang kapantay sa modernong panahon. Sinasabi mo ba yan? Ibig mong sabihin, mas mahusay ka pa kay Master Qin? Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Ikaw, matandang mo, huwag po kayong magalit. Bigyan natin siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang kakayahan. Tingnan natin kung magaling lang siya magsalita o kaya ay magaling din gumawa. Haha. Iggy.
Bibigyan ko si Xiao Yun ng respeto. Ming Yuan, pinagsisihan ko na dinala kita rito. Maniwala ka sa akin. Tuloy po kayo, dakilang Guro Meng. Meng Yuan, sinasadya mo ba't? Ito ay... Imposible ito, imposible talaga. Ito imposible talaga. Baka kayo ba siguro Yuan Meng? Tama. Ako siguro Yuan Meng. Ha, Meng Yuan, ikaw, bata. Talagang sira ang ulo mo, di ba? Ikaw pa ang sinasabing Guro Yuan Meng. Sa tingin ko, gumaya ka lang ng sulat kamay parang kay Guro Yuan Meng lang. Liu Yun, tumahimik ka. Matandang mo, hindi ka naman naniniwala, di ba? Pinag-aralan ko ang sulat kamay ni Guro Yuan Meng sa loob ng maraming taon. Akala mo ba bulag ang mga mata ko? Walang duda Ginong Meng ay si Guro Yuan Meng. Ming Yuan, baka ikaw talaga. Qingyan, sabi ko, huwag kang mag-alala. Ginoong Meng, pasensya na. Ignorante ako, pasensya na sa mga nasabi ko. Ngayon naaalala ko, ang mga likhang sining sa aking gallery, walang masyadong sining. Sa tingin ko, tama ang sinabi mo. Matandang mo, kung gusto mo ang sulat kamay na ito, ibibigay ko na lang sa'yo. Ay nako, maraming salamat Ginong Meng. Pero may isa pa akong bagay. Sabihin mo lang. Gusto kong ibigay ang operasyon ng gusaling 7 bituin sa pamilya Song. Ito, Ginoong Meng. Ang karapatan sa operasyon ibinigay ko na sa pamilya Liu. Meng Yuan, kahit na ikaw si Guro Yuan Meng, ano naman, baka ang iyong impluensya kaysa kay Guro Qin mas malakas pa ba? Matandang mo, sa totoo lang, tungkol sa sulat kamay na ito, marami akong mga katanungan tungkol sa sining. Gusto kong itanong sa'yo, o kaya mag-isa tayong mag-usap. Siyempre, walang problema, Ginoong Meng. Sumama ka sa akin. Ginong Meng, hindi sa ayaw kitang pagbigyan. Nauna akong nangako sa pamilya Liu at sa likod ng pamilya Liu, may Guro Qin na sumusuporta sa kanila. Hindi rin ito maganda para sa akin. Naiintindihan ko ang alalahanin ni matandang mo pero... May ipapakita ako kay matandang mo. Teka, Ginong Meng, binigyan mo na ako kanina ng isang kaligrapiya at tula kaya huwag na lang. Mo Chengji bumabati sa pambansang guro. Qinshuan, pinagnanasa ng aking utos ng pambansang guro. Gusto niyang gamitin ang pamilya Liu laban sa aking pamilya Song. Kung ang karapatang pamahalaan ang gusaling 7 bituin ay ibigay ay labis na makakasama sa pamilya Song. Sa tingin ko, naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, tama? Pambansang guro, naiintindihan ko na ipapahayag ko na ngayon. Teka, hindi pa alam ng asawa ko ang tungkol dito. Sana matandang mo, itago mo ito para sa akin. Sige. Tara, lumabas tayo. Song Qingyan, hindi ko inakala. Ang bilanggong iyon ay siguro Yuan Ming pala. Pero ano ngayon? Ang sariling sulat kamay ni Guro Qin ay nasa aking kamay. Ang karapatang pamahalaan ng gusaling 7 bituin ay tiyak na magiging akin asawa. Nandito na ako. Ha? Ano ang pinag-usapan ninyo ni matandang mo? Malalaman mo mamaya. Ipinapahayag ko, ang karapatang pamahalaan ng gusaling 7 bituin ay ibibigay ng buo sa pamilya Song. Ano, matandang mo, hindi mo man lang iginagalang si Guro Qin? Kunin mo ang basura at umalis ka. Sige. Sasabihin ko ang lahat ng nangyari ngayon. Kay Guro Qin, wala ni isa sa inyong mapapala. Ming Yuan, hindi mo ba naisip na dapat mo akong bigyan ng paliwanag? Ako'y karaniwang nagsusulat at gumuguhit. Hindi ko inaasahan na sa larangan ng sining ay magiging ganito kasikat. Ano ang napag-usapan ninyo ni matandang mo sa loob? Bakit niya piniling galitin si Guro Qin at ang operasyon ng gusaling 7 bituin ay ibibigay rin sa atin? Pakiramdam ko hindi ka ordinaryong tao. Kung sasabihin ko na ako ang guro ni Guro Qin, maniniwala ka ba? Anong biro yan sa akin? Ang guro ni Guro Qin ay ang pambansang guro ng Daxia. Ang mga alagad ng pambansang guro ay nasa buong bansa at lahat ay napakahusay. Lalo na ang 9 na banal na alagad, sila ang mga lider na pangmundo. Ako talaga ay hindi naman ganon kagaling. Wala naman akong ginawa kundi magsulat ng ilang sulat kamay para kay matandang mo. Naramdaman niya ang aking sigasig, kaya't ang operasyon ng gusaling 7 bituin ay ibinigay sa amin. Totoo ba yan? Kung hindi, ano pa ang maaari? Ang dahilang ito ay talagang mas kapanipaniwala kaysa dati. Ay asawa,
Ngayon ang operasyon ng gusaling pitong bituin ay nasa ating mga kamay na sa wakas. Dagdag pa ang proyektong bagong lungsiyudad, hindi magtatagal, malalagpasan na ng pamilya Song ang pamilya Liu. Tama ka, ganito na lang bukas. Pumunta tayo sa opisina at pag-usapan ang mga issue ng proyektong ito. Tandaan mong sunduin si Maliit na Limon sa paaralan. Okay? Sige. Xiao Yun, bumalik ka na. Halika, halika. Mabilis kang makipag-usap kay Guru Qin. Kumusta na ang bagay na iyon? Guru Qin, hindi ko nakuha ang operasyon ng gusaling pitong bituin. Ikaw ay ang manugang ng pamilya Song Meng Yuan. Siya pala si Master Yuan Meng. Hindi lang niya pinaligaya si matandang mo kahit ibinigay pa niya ang operasyon sa kanila sa huli. Pinunit pa niya ang ipinadala ninyo na sulat kamay na larawan. Ano ang sinabi mo? Sila? Paano nila alam ng maaga ang ating galaw? Wala yon. May paraan ako para tulungan kayo na mabawi ang operasyon ng gusaling pitong bituin. Anong paraan? Kubkubin ang Wei. Iligtas ang Zhao. Principal, nasaan si Maliit na Limon? Naku, si Maliit na Limon ay kakaalis pa lang at iniuwi ng kanyang biyenan. At nakalimutan naming ipaalam sa inyo. Pasensya na po at nasayang ang biyahe ninyo. Sige, naiintindihan ko. Tatawagan ko at tatanungin. Oh, sige. Kumusta? Makinuha mo ba si Maliit na Limon? Oo, malapit na kaming makauwi. Bumalik ka na rin agad. Mauna na akong umuwi at magluto. Sige, naiintindihan ko. Makailan ka naging sobrang masigla? Principal, wala na, mauna na ako. Sige, paalam, Director Meng. Bumalik na si Xiaoming. Halika, kumain na tayo. Papa, Oh, maayos ba si Maliit na Limon sa paaralan ngayong araw? binigyan pa ako ng guro ng isang pulang bulaklak. Ang galing! Maliit na Limon, tapos ka na bang kumain? Manood ka ng cartoons. Makikipag-usap ako kay Papa. Oh? Ikaw may kailangan ka ba sa akin? Xiaoming ikaw ba ang bumili ng bahay na ito? Hiram ko kay Zheng Jiaju kasi si Maliit na Limon, nung una pagkalabas ng ospital wala siyang matuluyan. Babayaran ko siya mamaya. Xiaoming may sasabihin ako sa'yo. Gusto kong mangutang ka kay Zheng Jiaju. Mangutang magkano? Mangutang 10 milyon. Nanay, bakit mo kailangan ng ganyang kalaking pera? Huwag ka nang mag-alala doon. Huwag kang mag-alala. Basta't makahiram ka kay Ginoong Zheng. Sa loob ng 1 linggo, ibabalik ko talaga sa kanya. Hindi, nanay. Hindi ko kayang ipahiram sa iyo ang perang ito. Ang pera ni Ginoong Zheng hindi naman iyon galing sa hangin. Hindi rin siya papayag. Akala ko ba may bigat ka sa harap ni Ginoong Zheng? Marami kang face? Kung ayaw, edi wag. Sayang oras. Lola, saan ka pupunta? Lumayas ka, hindi kita kilala. Tatay, nagalit ba ako kay Lola? Ayos lang, wala ka namang kinalaman dito. Binibining Joe, magkano ang balak mong i-invest? Ako, Ginoong Dong, kamakailan lang ay naghahanap ako ng paraan para makakuha ng pera. Ang pagkakataong kumita pero hindi ito pwedeng hintayin. Kapag napalampas, wala na. Kung mag-invest ka ng 1 milyon, ipinapangako ko sa 1 linggo, tutulungan kitang kumita ng 100,000. Natanong mo na rin ang aking reputasyon. Gintong eksperto sa pera, gusto kitang tulungan kumita. Ito ay dahil sa ating samahan. Oo. Ginoong Dong, alam ko. Bigyan niyo ako ng oras. Naghahanap lang ako ng paraan para makahiram pa ng mas maraming pera. Para mas marami akong mailagay. Para mas marami akong kikitain sa inyo. Ganito na lang, huwag mong sabihing hindi kita tinulungan. Ang binatang si Ginoong Liu kaibigan ko, diretso mong gamitin ang pangalan ko. Malamang papahiraming kanya. Ginoong Liu Naintindihan ko. Sige, salamat Ginoong Dong. Pupunta na ako sa kanya. Sige, pumunta ka. Uy, Ginoong Liu. Nakagat na ng isda ang pain. Nanay, nang hiram sa akin ng 10 milyon. May problema ba? 10 milyon, bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito? Sa tingin ko, tanungin mo na lang siya pagdating ng panahon. Tatanungin ko siya pagdating ng panahon.
Kumusta na ang tungkol sa kumpanya? Tungkol sa kumpanya, plano kong ikaw ang maging responsable sa gusaling pitong bituin. Sige, ako na. Paano naman si Maliit na Limon? Maliit na limon, pansamantala, ipaalaga muna natin sa nanay ko. Maaari ko siyang bigyan ng 10 milyon. Pero ang kondisyon ay kailangan niya tayong tulungan ng maayos sa pag-aalaga kay Maliit na Limon. At kailangan ko rin siyang tanungin kung para saan ba talaga ang 10 milyon na ito. Ito na ang kritikal na sandali. Pupunta ako sa kumpanya at sasamahan si Qingyan. Kahit na si Qingxuan ay gumawa ng problema kay Qingyan, kaya ko pa ring harapin ng maaga. Sige, ako na. Sige, ganito na lang. Magpatawag tayo ng pulong ng lupon bukas. Sama ka sa akin sa kumpanya. Gusto mong maging responsable sa gusaling pitong bituin. Kailangan mo rin ng approval ng mga board members. Para makuha ang kanilang pagsang-ayon, sa tingin ko, hindi naman mahirap, di ba? Sana maging maayos ang lahat. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng reward? Pilyo, ano ang ginagawa mo? Dumating na po kayo, Ginoong Song. Ipaalam sa lahat ng mga direktor. Magkakaroon ng pulong ng lupon pagkatapos ng 5 minuto. Walang sino man ang pwedeng lumiban. Opo. Lolo, bakit po kayo naparito? Matagal na akong hindi nakapunta sa kumpanya. Ngayon pumunta ako. Meron akong napakahalagang bagay. Ano po yun, Lolo? Qingyan, gusto kong ang tito mo ang mamahala sa gusaling pitong bituin. Ano sa palagay mo? Lolo, inihanda ko na si Ming Yuan para maging tagapamahala ng gusaling pitong bituin. Pamangkin, dati, nagkamali ang tito mo. Ngayon, alam kong nagsisi na ako. Tingnan mo kung mabibigyan mo ako ng isang pagkakataon. Sinasabi mo si Ming Yuan, anong alam niya? Ipinagkakatiwala mo ang gusaling pitong bituin sa kanya. Hindi ba sayang yon? Hindi mo na kailangang mag-alala, tito, tungkol dito. Ako ang magtuturo sa kanya. Qingyan, hindi pwedeng sabayin ang dalawang bagay. Kasalukuyan kang namamahala sa proyektong bagong lungsiyudad. Masyado kang abala, halos hindi mo na kaya. Kung pareho mong aasikasuhin, sa huli, malamang hindi magagawa ng maayos ang dalawa. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Naniniwala akong napakahusay ni Ming Yuan. Makakatulong siya sa akin sa maraming bagay. Qingyan, talaga bang hindi mo na pinapakinggan ang mga salita ng lolo mo? Lolo. Qingyan, talaga bang ang mga salita ni lolo hindi mo na kayang pakinggan? Lolo. Tama na. Dahil hindi tayo nagkakasundo, magdaos tayo ng boto sa lupon, susunod tayo sa desisyon ng nakararami. Lahat walang tutol. Wala. Simulan na natin ang pagboto. Ang mga pabor kay Meng Yuan na maging tagapamahala ng gusaling pitong bituin magtaas ng kamay. At ang mga pabor kay Song Weiqi na maging tagapamahala ng gusaling pitong bituin ay magtaas ng kamay. Kayo? Salamat sa tiwala ng mga direktor. Qingyan, ito ang kagustuhan ng nakararami. Hindi pwede, talagang hindi ako pumapayag na ang tiyo ang maging tagapamahala ng gusaling pitong bituin. Tiyak na nagsabuatan kayo. Ginoong Song, ang pagtatangi mo ay sobra naman, sabi mo. Sa ating kumpanya, kumuha lang ng kahit sinong empleyado para maging tagapamahala ng gusaling pitong bituin, mas magaling pa kaysa sa kanya. Pero alam nyo ba ang karapatang magpatakbo ay pinagsikapan ni Meng Yuan? Kung hindi dahil kay Meng Yuan, nakuha na sana ng pamilya Liu ang karapatang ito. May ganun ba siyang kakayahan? Qingyan, huwag mo siyang purihin ng sobra. Kayo naman ay walang hiya. Ming Yuan, may karapatan ka bang magsalita dito? Kung may karapatan akong magsalita, malalaman mo mamaya, hindi ba gusto niyong maging tagapamahala ng gusaling pitong bituin ang posisyong ito? Kung wala ang karapatang magpatakbo, sa palagay ko hindi mo rin kakayanin. Ming Yuan, may karapatan ka bang magsalita dito? May karapatan ba akong magsalita? Malalaman mo rin sa maya-maya. Ang gusto nyo lang ay ang maging tagapamahala ng gusaling pitong bituin na posisyon, di ba? Kung wala ang karapatang magpatakbo, sa tingin ko, hindi mo rin ito magagawa. Ang yabang mo naman, sabi mo wala na. Kaming mga Song ay binigyan ng karapatang magpatakbo dahil nagtiwala sa amin ang pamahalaan. Anong kinalaman mo? Talaga? Kung gayon may itatanong ako sa isang tao para sa iyo. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya. Matandang mo, gusto kong maging tagapamahala ng gusaling pitong bituin. May mga tao sa angkan ng mga Song na naniniwala na sila ang nakakuha ng karapatang magpatakbo. Bakit hindi ka pumunta dito at kausapin sila ng harapan? Gusto nila ang posisyon ko bilang tagapamahala.
Sinabi ni matandang mo na darating siya kaagad para sabihin sa inyo ang karapatan sa pagpapatakbo ng gusaling 7 bituin. Sino ba talaga ang nakakuha nito? Si matandang mo ba ang malaking taong yon? Sa napakalawak na kanlurang dagat, ilan pa ba ang matatawag na matandang mo? Ming Yuan, masyado mong binibigyang halaga ang iyong sarili. May kilala ka bang isang dakilang tao tulad ni matandang mo? Kahit nakilala mo siya, sa isang tawag mo lang makakapunta ba talaga siya? Tatay, kung ako ang tatanungin, hindi pa siya ganap na nakakabawi. Tsingyan, nakita mo na ang lahat. Hayaan ang isang taong hindi malinaw ang isip na maging tagapamahala ng gusaling 7 bituin. Sigurado ka bang komportable ka dyan? Lolo, payo ko sa'yo, huwag mo akong kalabanin. Talagang kilala ni Meng Yuan si matandang mo. At ang karapatan sa pamamalakad ay nakuha ni Meng Yuan mula kay matandang mo na kinausap ang pamilya Liu. Tsingyan, sa tingin ko ay nalilito ka rin. Matagal kang kasama ni Meng Yuan, kaya nagsimula ng magulo ang isip mo. Sa tingin ko, si Ginoong Song ang may problema sa isip. Matandang mo, bakit hindi kayo nagpaalam pagdating ninyo? Siguradong ipapaalam ko sa lahat para maghanda ng isang pagtanggap para sa inyo. Ji Meng, Matandang mo, sabihin ninyo na lang sa kanila kung sino dapat ang tagapamahala ng gusaling 7 bituin. sige. Makinig kayo. Ang tagapamahala ng gusaling 7 bituin ay dapat si Ji Meng. Kung hindi, babawiin ko ang karapatan sa pamamalakad mula sa pamilya Song. Meron pa ba kayong ibang opinyon? Wala kaming tutol. Magaling. May iba pa ba kayong kailangan, Ji Meng? Wala na. Salamat, matandang mo. Kung wala na sa susunod, kung may kailangan kayo, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Aalis na ako. Sige. Ingat kayo, matandang mo. Bakit matandang mo? Lolo, sasabihin ko sa inyo. Gustong-gusto ni matandang mo ang mga likhang kaligrafiya ni Master Yuan Meng. At si Meng Yuan ay si Master Yuan Meng. Si Meng Yuan ang nagbigay ng ilang mga sulat kamay kay matandang mo, kaya natulungan ang pamilya Song na makuha ang karapatan sa pamamalakad ng gusaling 7 bituin. Ano? Meng Yuan, ikaw pala si Master Yuan Meng. Bakit? May tutol ka pa ba, Tio? Dahil nagsalita na si matandang mo, hayaan na natin si Meng Yuan na maging tagapamahala ng gusaling 7 bituin. Salamat, Lolo. At ang iba pang mga direktor, walang tutol. Wala akong tutol. Walang tutol? Sige, ipinapahayag ko na si Meng Yuan ang hahalili bilang tagapamahala ng gusaling 7 bituin epektibo kaagad. Anak ako. Anong nangyari sa'yo? Liu Yun, ikaw ang pumalo sa nanay ko ng ganito? Hindi ko rin naman gusto ang ganito. Miss Song, ang nanay mo ang may utang sa akin na 500 milyon at ayaw magbayad. Hindi niya kayang bayaran, kaya ako na lang mismo ang pumunta sa'yo. May utang ba ang nanay ko sa'yo ng 500 milyon? Paano nangyari iyon? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Anak, niloloko niya ako. May isang investment expert na nagsabi sa akin dati na tutulungan daw niya akong kumita. Noong una, pinakita niya sa akin ang maliit na tubo. Kaya nang gusto kong mag-invest ng mas malaki, kaya't umutang ako sa kanila. Ma, umutang ka sa akin ng 10 milyon para lang dito. May kapal ka pang sabihin iyan? Kung noong una ay pinautang mo ako, hindi na sana ako umutang sa kanila ng may mataas na interes. Kasalanan mo lahat. Ma, ang totoo niyan, ikaw mismo ang masyadong sakim. Paano mo masisisi si Meng Yuan? Siya ang may kasalanan. Kung pinahiram niya ako ng pera noon, bakit pa ako mangungutang sa pamilya Liu ng may malaking tubo? Kung ganyan ka pa, hindi na kita pakikialaman. Anak, hindi mo ako pwedeng pabayaan. Umutang ako ng 500 milyon, kahit ibenta ko ang sarili ko, hindi ko pa rin kayang bayaran. Kung gayon, humingi ka muna ng tawad kay Meng Yuan. Ano, ako ang hihingi ng tawad sa kanya? Imposible. Ikaw! Ang sama talaga ng pamilya Liu, umutang ng 10 milyon, babayaran ng 500 milyon, baka kahit ang bangko ay hindi kikita ng ganito kabilis. Umutang siya sa akin. Kailangan niyang sundin ang aking patakaran sa pagbabayad. Nakasulat ng malinaw ang lahat dito. Baka naman ayaw mong magbayad.
Anong sinasabi mong nakasulat? Sinasabi ko sa'yo noon, hindi mo talaga mabasa ang mga sulat. Niloko mo ako. Nako, ikaw ang hindi makabasa, ako pa ba ang sisihin? Ikaw? Labag sa batas ang interes na ito. Babayaran kita ng 10 milyon, iyon lang. Ang 500 milyon, kalimutan mo na. Imposible. Pag-isipan mong mabuti, ang pamilya Liu ay galing sa mundong ilalim. Baka isang araw maaksidente ang nanay mo. Malay mo. Ikaw? Anak, kailangan mo akong iligtas. Hindi mo dapat pabayaan na mamatay ako. Song Qingyan, sabihin ko sa'yo, ang perang ito, ang pamilya, Song ay hindi magbabayad para sa'yo ni 500 milyon. Kahit 1 piso, hindi. Ang bagay na ito, ang pamilya Song ay hindi makikialam. Ikaw na ang bahala mag-isip ng paraan. Tito. Wala yan, ako na ang bahala. Pakipag-usap sa mga walang hiya. Parang kausap ang pader. Nag-set up kayo ng bitag para sa nanay ko. Marahil ay para sa pamilya Song ang may hawak ng karapatan sa pagpapatakbo ng gusaling 7 bituin, di ba? Ang talino mo naman, bata. Tama, basta ibigay mo ang karapatan sa pagpapatakbo ng gusaling 7 bituin, pupunitin ko ang promissory note na ito. Tatay, ibigay na lang natin ang karapatan sa pagpapatakbo ng gusaling 7 bituin. Ibigay na lang sa kanya. Mayroon naman tayong proyektong bagong lungsiyudad. Wala naman tayong pakialam doon. Ang makitid ng utak mo, gusto mo ba akong mamatay sa inis? Ate, hindi ko alam kung paano ka sasabihan. Pero ngayon, ang karapatan sa pagpapatakbo wala na sa pamilya Song. Nasa kanya na. Kailangan mong magmakaawa sa kanya. Meng Yuan, ang aking mabuting manugang. Kanina ako ang mali. Hindi dapat kita sinisisi. Nakikiusap ako, ibigay mo na sa kanila ang karapatan sa pagpapatakbo. Kung hindi, Nanay, kung ibibigay natin sa kanila ang operasyon ng gusaling 7 bituin sa ating proyektong bagong lungsiyudad, may epekto rin. anak, ang gaga mo. Baka naman gusto mo akong panoorin na magbayad ng 500 milyon? O gusto mo bang makita akong isang araw maaksidente para ikaw ang mag-ayos ng aking bangkay? Ang karapatan sa pagpapatakbo na kakakuha lang natin ay nawala na lang. Kung ako, masasaktan din ako. Nanay, ang karapatan sa pagpapatakbo hindi ko mabibigay. Meng Yuan, nakikiusap ako sa iyo. Baka naman gusto mo akong lumuhod sa harap mo bago mo ako patawarin. Ay nanay, ano ba yung ginagawa mo? Ito ay panggigipit kay Meng Yuan, di ba? Ay, alam ko naman, ano bang magagawa ko ngayon? Nagsisisi rin ako. Baka naman balak ninyong hayaan akong mamatay. Tama na. Hindi ako magbibigay ng pera. Hindi ko rin ibibigay ang karapatan sa pagpapatakbo. Sige. Hintayin mo na lang na kunin ang bangkay ng nanay mo. At saka, hindi lang ang nanay mo, ang sinumang mula sa pamilya Song ninyo. Wala nang makakaligtas sa inyo. Sa tingin ko, wala kang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Buisit, ibabalik mo ang nota ng utang ko. Ibalik ko sa'yo. Ikaw, ang lakas ng loob mo, pinunit mo ang nota ng utang ko. Naghahanap ka ng kamatayan, no? Lahat sumugod kayo. Turuan ninyo siya ng leksyon ng todo. Mag-ingat! Gusto mo pa ba ang 500 milyon? Meng Yuan, putang ina mo. Gusto mo pa ba ang karapatan sa pagpapatakbo ng gusaling 7 bituin? Putang ina mo, sinaktan mo ako. Talagang gagawin kitang... Tama na, wala na akong gusto. Sabi ko na nga, ayoko na, putang ina mo, sinaktan mo pa ako. Binugbog mo ang nanay ko. Sa tingin mo dapat ba kitang bugbugin? Hintayin mo ako. Siguradong pahihirapan kita. Kung maglalakas loob kang buksan ng gusaling 7 bituin, siguradong ipapasira ko yan. Mahal, sa mga ganyang tao, hindi pwedeng makipag-usap ng matino. Ang kamao ang tunay na batas. Meng Yuan, masyado kang padalos-dalos ngayon. Hindi kayang lutasin ng dahas ang anumang problema. At saka ang pamilyang Liu ay mayroon pang kapangyarihan sa ilalim ng lupa. Kung gagalitin natin sila, walang mabuting maidudulot sa ating pamilyang Song.
Kung may dumating haharapin lang natin. At saka, yung pamilyang Liu sa kanlurang dagat, kaya pa ba nilang mangibabaw ng lubusan? Tama na, talo ako sa'yo, pero sa susunod, mas mabuting mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, mahal. Ilang araw pa kaya silang manggugulo. Bukas, magbubukas na ang gusaling pitong bituin natin. Bukas. Kung magpadala nga ang pamilyang Liu ng mga tao para manggulo, anong gagawin natin? Mga payaso lang sila. Matatakot ba talaga tayo sa kanila? Ang gusaling pitong bituin natin ay hindi na ba magbubukas kailanman? May punto ka rin. Ganito na lang. Bukas magdadala ako ng mga tao. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng pamilyang Song para suportahan ka sa gusaling pitong bituin. Salamat mahal. Kailangan kitang gantimpalaan. Ito ang gantimpala ko sa'yo. O ito ba ay gantimpala mo para sa akin? Asikasuhin mong mabuti ang gusaling pitong bituin. Sino yan? Ginoong Meng, maupo po kayo. Kumilos na ang pamilya Liu. Malamang si Qin Xuan na naman ang nagpaplano sa likod. Ayaw kong hayaan sila na saktan pa ang asawa ko. Sa pagkakataong ito, mauuna na ako. Kung gayon, Ginoong Meng, ang ibig ninyong sabihin? Hayaan na kay Haring Yama ang pamilya Liu. Sige, sasabihin ko na kay Haring Yama. Sandali. Bakit ka nagmamadali? Excited lang ako. May isa pa akong bagay. Ginoong Meng, sabihin ninyo. Ako na ngayon ang namamahala sa gusaling pitong bituin. Bukas, ang gusaling pitong bituin ay magkakaroon ng grand opening ceremony. Para mapalakas ang dating ng gusaling pitong bituin, sa oras na iyon, hihilingin ko na lahat ng negosyante ay dumalo at bumati. Ang ibig sabihin ni Ginoong Meng ay ilalabas na sa publiko? Dahil alam na ni Qin Xuan na ako ay umiiral, hindi na kailangang magtago. Bukas, malamang na manggulo ang pamilya Liu. Tiyakin na mabilis kumilos si Haring Yama. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Meng. Gagawin ko na ito. Ang langit sa kanlurang dagat ay tila magugulo na. Qin Shengxi, talagang walang hiya si Meng Yuan. Sinaktan ang anak ko at hindi pa siya nagbigay ng respeto sa atin. Ano? Bukas na ang pagbubukas ng gusaling pitong bituin. Sa tingin ko, kailangan ba nating pamahin ang kanyang kayabangan? Sa ngalan ko, kung sino man ang mga has na pumunta sa pagbubukas ng gusaling pitong bituin, ay kalaban ko si Qin Xuan. Sige, gagawin ko na. Tay, galit ba si Qin Shengxi? Wala kang kwenta. Huwag kang mag-alala, nag-utos na si Qin Shengxi. Kung sino man ang mga has na pumunta sa pagbubukas ng gusaling pitong bituin ay kalaban niya. Sa tingin ko, sa kanlurang dagat, wala ni isang pamilya at walang kumpanya ang mga has na galitin si Qin Shengxi. Ang pamilya Song ngayon ay talagang nagalit kay Qin Shengxi. Kaya bukas, sabay tayong pumunta, wala talagang dadalo. Talagang napahiya ang pamilya Song. Sige. Sige, bukas sabay tayong pumunta para tawanan sila. Tay, inumin niyo po ang tsaa. Tay, malaking problema. Bakit ka nag-aalala ng ganyan? Ang pamilya Liu ay nakabit kay Qin Shengxi. Nalaman ko pa si Meng Yuan na ito, bukas na ang pagbubukas ng gusaling pitong bituin. At ang masama pa, ang pamilya Liu ay nagsalita para kay Qin Shengxi. Kung sino man ang dumalo sa pagbubukas na ito ay kalaban ni Qin Shengxi. Anong sinabi mo? Ganyan pala kagaling ang pamilya Liu? Anong sabi mo? Ganyang kalakas ang pamilya Liu? Si Qin Shengxi ang kasalukuyang pambansang guro, ang pinakamataas na alagad. Malaki ang impluensya niya sa ating huwaksya. Walang ganyang tapang ang pamilya Liu para gamitin ang kanyang pangalan ng abuso para manloko ng tao. Mukhang totoo ito. Sumpain si Meng Yuan. Tiyak dahil pinalo niya si Liu Xiao ngayon, nagalit ang pamilya Liu. Ngayon, ang pamilya Liu ay may suporta ni Qin Shengxi. Malamang madamay din ang pamilya Song natin. Tama nga. Si Meng Yuan ang pumalo kay Liu Xiao. Wala itong kinalaman sa aming pamilya Song. Kaya bukas, kailangan nating magpadala ng isang tao sa harap ng pamilya Liu para putulin ang relasyon kay Meng Yuan para maprotektahan ang ating pamilya Song. Ano ang gagawin natin sa gusaling pitong bituin? Tatay,
Kaya ba nating makipaglaban sa pamilya Liu ngayon? Basta't hindi nila pakialaman ang proyektong bagong lungsiyudad, magpapasalamat na tayo. Sige, bukas ikaw ang kumatawan sa pamilya Song. Pero tungkol kay Qingyan, Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Matagal ko nang ayaw si Meng Yuan. Hindi siya karapat-dapat maging manugang ng pamilya Song. Hindi dapat. Marami akong naabisuhan kahapon mga kasosyo ng pamilya Song. Bakit walang pumunta? Maghintay pa tayo, baka na-traffic sila. sa tingin ko hindi ito problema ng traffic. Sila'y natatakot pumunta. Tito, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Malalaman mo mamaya. Ginong Meng Yuan, napakatahimik naman dito. Ang dami ng tao ngayon. Parang kayang bilangin ng isang kamay. Hindi ba ngayon ang grand opening ng Gusaling Pitong Bituin? Mukhang hindi sapat ang impluensya ni Ginoong Meng Yuan. Liu Yun, ikaw ang may kagagawan nito. Miss Song, huwag mong sabing hindi kita binalaan tungkol sa bagay na ito. Ang pamilya Song ay huwag nang makialam. Kung hindi, walang sino man sa pamilya Song ang magkakaroon ng magandang wakas. Ginoong Liu, ngayon pumunta ako rito para sa bagay na ito. Ang pamilya Song ay hindi talaga makikialam sa mga bagay ni Meng Yuan. Kung paano mo siya haharapin ay walang kinalaman sa pamilya Song. Ang pamilya Song ay talagang may kamalayan. Tito, hindi mo kayang kumatawan sa pamilya Song ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon pumunta ako rito upang magpahayag. Ay kagustuhan ng matanda. Huwag mong isipin na ngayon sa pamilya Song. Akala mo ba ikaw ang may kontrol sa pamilya Song? Ginoong Liu? Meng Yuan, nasa nang tapang mo kahapon? Sasabihin ko sa iyo ngayon, sa loob ng 3 araw kung hindi mo ibibigay ang pamamahala ng Gusaling Pitong Bituin. Mababangko ka. Sa 3 araw, mababangko ang Gusaling Pitong Bituin. Kaya ba ng pamilya Liu na tumagal ng 3 araw? Matigas ang bibig mo. Sige, hintayin mong mabangko ko ang Gusaling Pitong Bituin. Pipilitin ko ang pamilya Song. Napakasalan ako ni Song Qingyan at sa oras na ikaw ay nasa pinakamababang punto, makikita mo ang sarili mong babae na napupunta sa mga bisig ng ibang lalaki. Meng Yuan, pinalo mo ako? Meng Yuan, pinalo mo pa ako. Papatayin kita. At ang babae mo, ang anak mong babae, wala akong pababayaan. Mukhang wala ng pagkakataon ng pamilya Liu. Sino ka? Paano mo nagawang baliwalain ang utos ni Master Qin? Ano ba naman si Qin Xuan? Napakalakas ng loob mong suwayin si Master Qin. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Nakakatawa, pinalalaki mo ang isang maliit na bagay. Akala mo importante ka? Sino ka? Ako si Jiang Jianxin, isa sa 9 na banal na disipulo ng pambansang guro. Jiang Jianxin. Ako si Zheng Yuanzhong, isa sa 9 na banal na disipulo ng pambansang guro. Zheng Yuanzhong. Ako si Haring Yama, isa sa 9 na banal na disipulo ng pambansang guro. Haring Yama. Uy, Binatang Liu, lahat ng mga negosyong pang-aliw namin ay pinutol lahat. Ginoong Meng, 3 banal na disipulo ng pambansang guro sa utos ng pambansang guro dumating upang bumati sa pagbubukas ng Gusaling Pitong Bituin. Opisyal na nagsisimula ang seremonya ng pagbubukas ng Gusaling Pitong Bituin. Haring Yama, bakit may 2 nakalusot pa? Pasensya na punong tagapayo, naging pabaya ako. Pupunta na ako ngayon para tapusin silang 2. Kalimutan mo na, kahapon winasak mo ang pamilya Liu. Maraming kasamaan ang pamilya Liu, malamang marami kang ebidensya. Ipaubaya na lang sa pulisya. Opo. Bumaba ka muna. Nawasak ang pamilya Liu. Tiyak na hindi na mapakali si Qin Xuan. Handa na kaming lahat, naghihintay lang kami ng utos ng punong tagapayo. Oras na para maglinis ng ating hanay. Banal na guro, nabigo na naman ang pamilya Liu. Mga walang kwenta talaga. Mabuti na lang bago sila mamatay, may silbi pa rin sila kahit papaano. Ngayon, lumitaw na lahat ng mga banal. Susunod na. Lahat ng mga hindi sumusunod sa akin ay lilipulin ko ng sabay-sabay. Banal na guro, ano ang dapat naming gawin? 2 bagay. Una, gusto kong pumunta ka sa pamilya Song at ipahayag. Bukas magkakaroon ako ng kasalan. Pakakasalan ko ang panganay na anak na babae ng mga Song.
Song Qingyan. Ang pangalawa, tipunin ang lahat ng mga lihim na puwersa na aking sinanay. Bukas, lulusubin ko si Meng Yuan at ang lahat ng kanyang mga banal. Hindi lang siya ang dapat mamatay, kundi bago siya mamatay, makita niyang maupo ako sa pwesto ng punong tagapayo at pakasalan ng kanyang babae. Opo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Weiqi. Kumusta na kaya? Si Meng Yuan siguradong masunurin siya. Ang karapatan sa pagpapatakbo ng gusaling pitong bituin ay ibinigay sa pamilya Liu. Pamilya Liu. Alam ko. Siguradong pamilya Liu nakuha ang karapatan sa pagpapatakbo ng gusaling pitong bituin, di ba? Hindi. Wala na ang pamilya Liu. Ano? Wala na ang pamilya Liu. Nagbibiro ka lang ba sa akin? Paano ako magbibiro sa inyo? Hindi ninyo inaasahan si diba? Si Zheng Yuanzhong, isa pala siyang banal na disipulo ng pambansang guro. Nagdala pa siya ng 7 banal na disipulo para suportahan si Meng Yuan. Ang laki ng impluensya ni Meng Yuan. Sa tingin ko, hindi dahil sa kanyang impluensya, kundi dahil kay Master Qin, hindi siya kasundo ng ibang banal na disipulo. Sila ngayon ay nag-aagawan sa posisyon ng pambansang guro na bakante ng 7 taon isang pyesa lang siya. Ang pamilya Song nyo ay uunlad na. Ginoo, kayo po ay... Ako ay kasama ni Master Qin. Pumunta ako sa pamilya Song para maghatid ng isang mensahe. Ikaw pala ang sugo ni Master Qin. Ano po ang inyong bilin? Bukas, si Master Qin ay uupo sa posisyon ng pambansang guro. Nabalitaan ko na ang panganay na dalaga ng pamilya Song ay napakaganda. Balak niyang pakasalan siya bukas. Sana si Binibining Song ay mamuno sa mundo kasama niya. Totoo po ba ang sinasabi ninyo? Maghanda ng mabuti ang pamilya Song. Nananaginip pa ba ako? Si Qin Shengshi ay magiging manugang ko na? Hindi. Si Qin ang pambansang guro. Hindi ito magandang balita. Ang pamilya Song natin ay baka mapilit na madamay sina Qin Shengshi at Zheng Yuanzhong sa tunggalian para sa kapangyarihan ng pambansang guro. Kailangan nating pumili ng panig. Kung mapunta tayo sa maling panig, mapapahamak ang pamilya Song. Tatay, may plano ako para malutas ito. Sige, sabihin mo nga. Pumayag tayo kay Qin Shengshi. Kung siya ay maging pambansang guro, si Qingyan ay magiging asawa ng pambansang guro. Ang maliit na kanlurang dagat ay hindi na magiging sapat na larangan para sa pamilya Song. Paano kung si Zheng Yuanzhong? Hindi ba yon makakasakit ng loob niya? Kung si Zheng Yuanzhong, sasabihin natin sa kanya na si Qingyan sa kabila ng pagtutol namin ay nagpumilit na pakasalan si Qin Shengshi. Pagdating ng panahon, ang sisi ay mapupunta kay Qingyan. Hindi ba iyon masyadong malupit para kay Qingyan? Tatay, may iba pa bang paraan ngayon? Ang tanging paraan para matulungan natin siya ay ipagdasal na si Qin Shengshi ay maging pambansang guro. Paano naman si Meng Yuan? Siya, alam niya ang balitang ito, baka hindi man lang siya makapagsalita. Sa tingin ko, tama ang sinabi ni Chiu. Sundin natin ang kanyang plano. Sige, ipaalam natin kay Qingyan na umuwi siya. Sige, tatawagan ko siya ngayon. Nanay, ano po ang ipinatawag niyo sa akin? Ay, ako na lang ang magsasabi. Kanina si Qin Shengshi nagpadala ng tao. Si Qin Shengshi ay nagpadala ng tao. Baka naman gusto niyang pag-initan ng pamilya Song natin? Hindi naman problema. Nagdadala siya ng magandang balita para sa pamilya Song. Magandang balita? Anong magandang balita? Si Qin Shengshi bukas ay magiging pambansang guro na siya. Pakakasalan kanya bilang asawa ng pambansang guro. Lolo, nagbibiro po ba kayo? Hindi ko pa nakita si Qin Shengshi. Bakit bigla? Siguro noong seremonya ng pagbubukas nakita kanya at nahulog agad ang loob niya sa iyo. Hindi ako magpapakasal. Ayaw kong pakasalan si Qin Shengshi. Ayaw ko ring maging asawa ng pambansang guro. Gusto ko lang makasama si Meng Yuan. At ang ama ni Maliit na Limon ay dapat si Meng Yuan lamang. Anak ko, bakit ka ba nagpapakatanga? Malapit ka nang maging asawa ng pambansang guro. Iyan ay isang posisyong pinagtitinginan ng lahat. Kumpara sa pagpapakasal kay Meng Yuan, ay mas maganda pa iyan.
Sinabi ko nang hindi ako magpapakasal, ayaw ko. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magpakasal. Qingyan, huwag ka nang magtampo. Kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Si Qin Shengxi ay magiging pambansang guro. Pakakasalan ka niya. Wala kang magagawa laban dito. Bukod pa diyan, kung malaman niya ang pagkakaroon ni Meng Yuan at ng anak mo, ano kaya ang mangyayari sa kanila? Pag-isipan mo, kailangan mong protektahan sila. May iba ka pa bang pagpipilian? Makinig ka, bukas pakasalan mo na siya. Sige. Ipapalayo ko sina Meng Yuan at maliit na limon. At mag-isa akong magpapakasal kay Qin Shengxi. Tama naman, di ba? Uy, asawa, bakit ngayon ka pa nagpahinga kay maliit na limon at niyaya mo kaming lumabas? Sa tingin ko lang tayong tatlo ay bihirang lumabas ng ganito. Kanina nung pinauwi ka ni nanay, anong sinabi niya sa'yo? Wala naman. Kung wala kang gagawin, isama mo na ang bata maglaro sa labas. Bakit dalawa lang ang tiket? Tatay, Maliit na limon. Kumusta? Nakita mo ba yung batang babae kanina? Yung batang babae, may nakita akong nakaitim na binuhat siya at tumakbo. Ano? Pumunta kayo ron at tingnan. Guro, gusto namin ang anak ninyo. Pumunta kayo sa libingan ng mga patay sa kanlurang dagat bukas. Binakidnap ang anak mo. Kinidnap ang anak mo. Ano ang anak ko? Huwag mong sabihin, Meng Yuan, makinig ka sa akin. Umalis ka na agad sa kanlurang dagat. Ipinapangako ko sa'yo. Bukas, papuntahin ko ang anak natin nang ligtas na makita ka. Pagkatapos, isama mo ang anak natin, tumakas kayo ng malayo hanggat maaari. Mahal, may itinatago ka bang sikreto sa akin? Huwag mo na akong pakialaman. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na agad. Sige, alam ko na. Umalis ka na. Lumayo ka ng malayo hanggat maaari. Mula ngayon, ikaw na ang bahala kay maliit na limon. Kung sakaling magtanong siya balang araw, sabihin mo sa kanya, patay na ang nanay niya at wag niya akong hahanapin. Zheng Yuanzhong, pumunta ka agad dito. Ginoong Meng, kumilos na nga si Qin Xuan. Patuloy ang pagdagsa ng mga dayuhang puwersa sa kanlurang dagat. Sa palagay ko, lahat sila ay mga tauhan ni Qin Xuan at nagpadala rin siya ng mga tauhan sa pamilya Song. Sabihin mo nagpadala siya ng mga tauhan. Ano ang ginawa nila sa pamilya Song? Nagpadala siya ng mga tauhan sa pamilya Song upang ipaalam na bukas siya ang magiging guro ng estado. Sa palagay ko, kaya kakaiba ang ugali ni Miss Song. Maaaring ito ay para sa pagprotekta sa iyo at sa iyong anak. Mukhang balak na niyang makipagdigma bukas. Guro ng estado, mag-utos na po kayo. Guro ng estado, pakiusap, mag-utos na po kayo. Kung gusto niyang lumaban, laban tayo. tay, iligtas mo ako. Guro, 7 taon na nagkita na naman tayo. Maliit na limon. Makinig ka kay tatay, makipaglaro ka kay tatay, ipikit mo ang mga mata mo, takpan mo ang mga tenga mo, saka mo buksan ang mga mata mo kapag niyayakap ka na ni tatay. Sige. Qin Xuan, paano mo gustong mamatay? Guro, hindi mo ba alam na sa 7 taong ito gaano kita na-miss? Namimiss mo ba ako? Baka gusto mo itong hawak kong utos ng pambansang guro. Guro, ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Basta ibigay mo sa akin ang utos ng pambansang guro ngayon. Sisiguraduhin ko na ang anak mong babae at ang iyong babae ay hindi rin mapapahamak. Sisiguraduhin kong hindi na kita guguluhin. Heto para sa'yo, Qin Xuan. Akala mo hindi ko alam ang iniisip mo? 7 taon na ang nakalipas. Nakita ko na kung sino ka talaga. Gusto mo ang hawak kong utos ng pambansang guro. Tingnan natin kung mabubuhay ka pa para makuha ito. Naghanda ako ng husto para sa araw na ito. Ito ang pinili kong libingan para sa iyo.
Pati ang lapida mo, guro, ipinatayo ko na para sa'yo. Libingan ni Meng Yuan. Kahit ang lapida mo, guro, ay naitayo ko na para sa'yo. Libingan ni Meng Yuan. Sa oras na iyon, ikaw at ang iyong anak na babae ay ililibing ko rito ng magkasama. At ang iyong babae, tiyak na aalagaan kong mabuti para sa iyo. Pagdating mo sa ilalim ng lupa, huwag kang masyadong mag-alala ha. Chinchuan, paano mo gustong mamatay? Kung talagang gusto mong mamatay, gagawin ko ang hiling mo. Lahat ng tauhan ng Anbu lumusob. Ngayon pipinsalain kita, hindi na kita ituturing na alagad. Maliit na limon. Tatay? Naaapi ka, maliit na limon. Umuwi na tayo kasama si tatay, tiyak na matutuwa si nanay. Mukhang malapit na ang oras, di ba? Dapat narito na si Qin Shengshi, di ba? Maligayang pagdating sa lahat upang dumalo sa kasal ng ating pambansang guro. Ang ating pambansang guro ay dito magkakaroon ng kasal kay Song Qingyan, ang panganay ng pamilyang Song Qingyan. Nakita mo ba? Si Qin Shengshi, talagang naging pambansang guro na siya mula ngayon. Si Zheng Yuanzhong ay magiging taga-utos na lang. Tayo naman tama ang taya natin, di ba? Mula ngayon, ang pamilyang Song ay aahon na sa kayamanan. Oo nga. Ngayon, tawagin natin ang ating lalaking ikakasal na pumasok. Bakit ito ang binata? Nasaan si Qin Shengshi? Ba't siya? Si Meng Yuan? Mahal, ako'y dumating para kunin ka. Nanay, tatay, maligayang bagong kasal sa inyo.